Hindi pa man sumasapit ang 9:00 ng gabi, kumalat na sa buong subdivision ng Villa Esperanza ang video isang malinaw. Walang awang kuha ng isang lalaki at babae sa loob ng sasakyan, nakaparada sa gilid ng clubhouse, nakabukas ang ilaw sa loob, at walang pag-aalinlangan ang kanilang mga galaw, si Marco Villanueva, kilalang negosyante at tumatakbong konsehal, at ang babaeng kasama niya ay hindi ang kanyang asawa kundi si Liza, ang mismong personal assistant ng kanyang kapatid na si Daniel. Sa loob ng sala ng malaking bahay ng mga Villanueva, nakatutok ang lahat ng mata sa telebisyon kung saan paulit-ulit na pinapalabas ang video na iyon, parang isang bangungot na ayaw matapos, habang si Elena, ang asawa ni Marco, ay nakatayo sa gitna, nanginginig ang kamay, hindi dahil sa kahinaan kundi sa galit na pinipigilan niyang sumabog. Marco, sabihin mong hindi totoo ta. Mahina pero matalim ang boses niya, at si Marco, nakakapasok lang at hindi pa man nakakabawi sa pagkabigla, ay tila nawalan ng dila, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng lusot, ng paliwanag, ng kahit anong makakapagligtas sa kanya sa sandaling iyon. Elena, makinig ka, pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang tumunog ang cellphone ni Elena. Sunod-sunod ang notifications, mga mensahe mula sa mga kaibigan, kapitbahay, at kahit hindi niya kilala, lahat may iisang tanong, totoo ba ta? Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Daniel, ang nakababatang kapatid ni Marco, pinipisil ang hawak niyang baso ng whiskey, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara, at ang mga mata niya ay nakatutok kay Marco na para bang sinusukat kung hanggang saan ang kasinungalingan nito. Hindi ka lang nagtaksil sa asawa mo, kuya. Malamig ang boses ni Daniel, pati sa pamilya natin, at sa akin, at sa puntong iyon, lumingon si Marco sa kanya, may halo ng inis at desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Daniel, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, sumingit si Elena, ano pa bang dapat intindihin? Na ginawa mo akong tanga sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha pero hindi siya umiiyak, parang ayaw niyang bigyan si Marco ng kahit kaunting awa. Sa labas, naririnig ang mga bulungan ng mga kapitbahay, may mga ilaw na nakasindi, may mga aninong sumisilip sa mga kurtina, at ang buong subdivision ay parang isang entablado kung saan ang buhay ng pamilya Villanueva ay ginawang palabas. Sa loob ng isip ni Elena, bumabalik ang mga alaala, ang mga gabing wala si Marco, ang mga dahilan nitong meeting, ang mga pabangong hindi niya kilala, ang mga text na biglang binubura, lahat nagkakaroon ng saysay ngayon, at mas masakit dahil alam niyang hindi lang ito simpleng pagkakamali kundi isang matagal na pagtataksil. Gaano katagal? Tanong niya, diretso, walang paligoy-ligoy. At si Marco ay napalunok, hindi ganon katagal, huwag mo akong pagsinungalingan. Sigaw ni Elena, at sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob ng bahay, isang emosyonal na pagsabog na hindi na kayang kontrolin. Si Daniel ay tumayo, lumapit kay Marco, at halos bulong ang sinabi niya pero ramdam ang bigat. Alam mo bang si Liza ay may access sa lahat ng files ko? Sa lahat ng kontrata, sa mga lupa na hawak natin. At doon nagsimulang magbago ang direksyon ng eksena, hindi na lang ito usapin ng pagtataksil sa pag-ibig, kundi posibleng pagtataksil sa negosyo at kapangyarihan. Napatingin si Marco kay Daniel, at sa isang iglap, napalitan ng kaba ang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? At si Daniel, dahan-daang ngumiti, isang ngiting walang saya, sinasabi ko na baka hindi lang ikaw ang may kasalanan dito, baka ginagamit ka rin. At sa puntong iyon, nagkatinginan sina Elena at Marco. At sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang eskandalo, may pumasok na bagong takeout, ang posibilidad na ang relasyon ni Marco at Liza ay hindi lang affair kundi bahagi ng mas malalim na plano. Lumipat ang eksena sa isang maliit na opisina sa bayan, kung saan si Liza ay tahimik na nakaupo sa harap ng laptop, pinapanood ang parehong video na kumakalat, pero imbes na magpanik, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, at ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mensahe. Nagsimula na. Ipinadala niya ito sa isang contact na nakasave bilang R, at ilang segundo lang, may reply, good. Keep him unstable. At doon pa lang, malinaw na hindi siya basta-bastang babae na nadamay sa eskandalo, may kontrol siya, may plano, at ang video ay tila bahagi ng mas malaking laro. Bumalik ang perspektibo kay Elena, na ngayon ay naglalakad palabas ng bahay, hindi na niya kayang manatili sa loob na parang wala lang, at habang naglalakad siya sa driveway, naramdaman niya ang malamig na hangin sa gabi, ang mga mata ng mga kapitbahay na nakasunod sa kanya, at ang bigat ng kahihiyan na parang nakapatong sa kanyang balikat, pero sa ilalim ng kahihiyang iyon,
May unti-unting nabubuong determinasyon, hindi siya papayag na siya ang maging talunan sa kwentong ito. Tapusin mo na ta, Marco. Sabi niya nang hindi lumilingon, dahil kung hindi ako ang tatapos sa'yo, at iniwan niya si Marco na nakatayo sa loob, napapalibutan ng mga sirang tiwala, galit, at takot. Sa kabilang banda, si Daniel ay muling umupo, pero hindi na siya umiinom. Nakatingin lang siya sa telepono niya kung saan may bagong email, isang attachment na may title na Land Transfer Phase 3, at nang buksan niya ito, nakita niya ang pirma ni Marco, pero hindi niya maalala na pinayagan niya ang transaksyong iyon. Ano na naman ta? Kuya, bulong niya sa sarili, at unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga piraso, ang affair, ang access ni Liza, ang mga dokumento, lahat parang bahagi ng isang masalimuot na sabwatan. Sa barangay hall kinabukasan, hindi pa man nagsisimula ang opisyal na pulong. Mainit na ang usapan tungkol sa video. Ang mga residente ay hati, may mga naniniwala na personal na issue lang ito, pero may iba na nagsasabing hindi pwedeng paghiwalayin ang personal at pampubliko, lalo na tumatakbo si Marco sa posisyon. Si Kapitan Reyes ay napapailing, hindi magandang timing ta. At sa likod ng silid, tahimik na nakaupo si Elena, suot ang simpleng damit, walang makeup, pero ang kanyang presensya ay mabigat, parang bagyong paparating. Habang nagsasalita ang mga tao, ang isip niya ay abala, iniisip niya kung sino ang naglabas ng video, kung sino ang may pakinabang, at kung paano niya babawiin ang kontrol sa sitwasyon. Sa isang sulok, may lalaking nakatingin sa kaniya, si Ricardo Salcedo, isang kilalang developer na matagal nang interesado sa lupang hawak ng pamilya Villanueva, at ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, ito na ang pagkakataon ko. Sa parehong oras, sa police station sa kabilang bayan, may isang investigador na pinapanood din ang video, pero hindi siya interesado sa skandalang. Pinapansin niya ay ang plaka ng sasakyan, ang oras, at ang lokasyon, dahil may koneksyon ito sa isang kaso ng nawawalang dokumento na matagal na niyang hinahabol. Mukhang mas malaki pa kaysa sa iniisip nila, sabi niya sa sarili, at kinuha ang kanyang notebook. Nagsimulang magsulat ng mga pangalan: Marco Villanueva, Liza Cruz, Daniel Villanueva, Ricardo Salcedo. Habang unti-unting naglalatag ang gabi ng mga lihim at plano, ang bawat karakter ay gumagalaw ayon sa kanilang sariling interest. Si Elena na naghahanda para sa laban, si Marco na desperadong iligtas ang sarili, si Daniel na nagsisimulang mag-imbestiga, si Liza na tila nasa gitna ng lahat, at si Ricardo na naghihintay ng tamang sandali para umatake. At sa gitna ng lahat ng ito, ang video na iyon ay patuloy na umiikot, parang apoy na hindi mapatay. Unti-unting sinusunog ang reputasyon, relasyon, at tiwala ng isang pamilyang matagal nang nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan. Ngunit ang hindi pa nila alam, ang totoong laban ay hindi pa nagsisimula, dahil ang pagtataksil na nakita ng lahat ay simula pa lang ng mas madilim na katotohanan na unti-unting lalabas, at kapag lumabas na iyon, wala nang makakapigil sa pagbagsak ng kahit sino sa kanila. Dahil ang pagtataksil na nakita ng lahat ay simula pa lang ng mas madilim na katotohanan na unti-unting lalabas, at kapag lumabas na iyon, wala nang makakapigil sa pagbagsak ng kahit sino sa kanila. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, gising na si Elena sa lumang bahay ng kanyang ina sa San Rafael, isang masikip pero malinis na tahanan na amoy bagong saing at pinakulo ang kape, malayo sa mala-resort na katahimikan ng Villa Esperanza. Ngunit mas totoo, mas matapat, at mas pamilyar sa kanya. Nakaupo siya sa kahoy na silya sa may kusina, nakatingin sa bakod na yero na nangingitim pa sa natitirang dilim, habang hawak niya ang tasa ng kape na matagal nang lumamig dahil ilang minuto na niya itong hindi iniinom, at sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang isang simpleng tanong na mas masakit dahil wala siyang sagot: kailan ako nagsimulang hindi mapansin ang sarili kong buhay? Narinig niya ang lag-itik ng tsinelas ng kanyang ina sa sementadong sahig. Mabagal ang lakad nito dahil sa edad, ngunit matatag pa rin ang tindig, at nang ailapag sa harap niya ang isang pinggan ng pandesal, hindi muna ito nagsalita. Iyon ang ugali ng mga taong sanay sa problema, hindi agad nagsasalita, hinahayaan munang hamupa ang unang bugso ng emosyon bago magtanong ng masakit na bagay. Hindi ka na ba babalik doon? Tanong ng ina niya sa wakas, maingat ang tono, at si Elena ay humigop ng kape kahit mapait at malamig na iyon, saka tumingin sa nanay niya na parabang naghahanap ng pahintulot para magalit. Babalik ako, sagot niya, pero hindi para makiusap. Bahagyang tumango ang matanda. Mabuti, hindi ka pinalaki para mamulot ng dignidad sa sahig. Sa simpleng pangungusap na iyon, may pamitik sa dibdib ni Elena. Gusto niyang umiyak,
Gusto niyang sumandal sa kondongga ng ina niya at sabihing pagod na siya, pero ang naging kapalit noon ay mas mariing pagkapit sa tasa, hanggang maramdaman niya ang gaspang ng basag na bahagi sa hawakan. Hindi siya pwedeng maging marupok ng matagal. Hindi sa panahong ito. Samantala, sa opisina ng Villanueva Holdings sa Ortigas, mas maaga ring dumating si Daniel kaysa sa nakasanayan. Tahimik ang buong palapag, at sa katahimikang iyon lalo niyang naririnig ang mahinang ugong ng aircon, ang kaluskos ng sarili niyang sapatos sa make and tab na tiles, at ang lagitik ng elevator na parang countdown sa isang masamang balita. Pagkapasok niya sa conference room, ibinukas niya agad ang laptop at muling sinuri ang email tungkol sa land transfer. Sa papel, mukhang legal ang lahat. Kumpleto ang attachment, may notaryo, may routing number, may board resolution pa. Ngunit habang tumatagal na nakatitig siya roon, lalo niyang nararamdaman ang mali, parang pabango na matamis sa una pero may bulok na amoy sa dulo. Ang pirma ni Marco ay totoo, pero ang approval code ng Treasury ay luma, retired na ang gumagamit noon. Ibig sabihin may naghalungkat ng lumang template, o mas malala, may taong may access sa archive at alam kung alin ang hindi kaagad mapapansin. Umupo siya, sumandal ng bahagya, pinaikit ang mga mata, at pinilit alalahanin ang mga pagkakataong hiningi ni Liza ang files niya para sa urgent revisions, ang mga gabing naiwan itong mag-isa sa sekretariat, ang mga pagkakataong pinagtakpan pa niya si kuya dahil akala niya simpleng kalokohan lang ang relasyon nito. Ang tanga mo, bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya alam kung para iyon sa kapatid niya o sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang lumang USB drive na lagi niyang nakatago roon, ang backup ng internal ledgers na hindi nakakonekta sa server. Kung may nag-edit ng record sa system, dito niya makikita ang orihinal. Habang hinihintay mag-load ang files, napahawak siya sa noo. Hindi na simpleng moral failure ang kinakaharap nila. Posibleng pandarambong ito, pandaraya sa board, at baka may nakikinabang na mas malaki kaysa sa iniisip niya. Sa kabilang panig ng syudad, si Marco ay nakaupo sa likod ng tinted na sasakyan. Hindi siya ang nagmamaneho dahil nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa pinaghalong puyat at kaba, habang binabagtas nila ang EDSA na maaga pa lang ay puno na ng bus, motorsiklo, at mga sasakyang nag-uunahang parang lahat ay may hinahabol na kapahamakan. Nakatitig siya sa cellphone niyang halos hindi na tumitigil sa pag-vibrate. Missed calls mula sa campaign manager. Text mula sa media coordinator. Voice note mula sa isang barangay captain na Deshi sumasamba sa pangalan niyang ngayoy maingat na ang pakikipag-usap. At pinakamasakit sa lahat, walang mensahe mula kay Elena. Mas gusto pa yata niyang sigawan siya kaysa itong katahimikan na parang pader. Binuksan niya ang chat nila ni Liza. Ang huli nitong mensahe kagabi ay maikli, huwag muna tayong magkita. Wala nang paliwanag, wala nang lamang. Wala nang mga salitang dati niyang inaasahan tuwing gusto niyang takasan ang sarili niyang buhay. Noon lang talaga niya naramdamang posibleng iniwan din siya nito sa gitna ng gulo. Sir, nasa gate na tayo, sabi ng driver nang huminto sila sa likod na pasukan ng campaign office. Pagbaba niya, sumalubong agad ang isa niyang tauhan. Sir, may ilang volunteers na umalis na. May mga sponsors na gustong magpaliwanag tayo agad. Napahigpit ang panga ni Marco. Magpapaliwanag ako mamaya. Asan si Attorney Baines? Nasa loob po. Pagpasok niya sa conference room, sinalubong siya ng abogado niyang si Baines, payat, kalbo, at laging mukhang walang tulog, may hawak na folder at nakaawang na ang bibig para magsalita. Unahin natin ang damage control, sabi nito. Sabihin mong edited ang video, political demolition job. Napatingin si Marco sa kanya. At kung may lumabas pang iba, tumaas ang kilay ni Baines. May iba pa ba? Saglit na natigilan si Marco. Sa isang kisap, naisip niyang sabihin ang tungkol kay Liza, sa mga dokumento, sa posibleng kinalaman ni Daniel, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil may natitira pa siyang dangal, kundi dahil hindi niya pa alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Wala, malamig niyang sagot, pero baka meron silang pilit na ilabas. Samantalang sa isang kafe sa may Quezon Avenue, nakaupo si Liza sa pinakadulong mesa, suot ang simpleng blouse at mahinang lipstick na halos hindi mapansin, pero ang mga mata niya ay alerto. Bawat papasok sa pinto ay sinusukat niya. Pumasok si Ricardo Salcedo makalipas ang ilang minuto, suot ang polo na walang tupi at mamahaling relo na hindi niya kailangang ipagyabang dahil sanay na siyang makilala ng mga tao.
Umupo siya sa tapat ni Liza at hindi na nagkunwari pa. Maganda ang simula, sabi niya, inilalapag ang susi ng kotse sa mesa na may mahinang kalansing. Nagkakagulo na sila. Hindi agad sumagot si Liza. Kinuha muna niya ang baso ng tubig at uminom. Mabagal, parang sinasadya niyang ay pakitang hindi siya natitinag sa presensya ng lalaking ito. Huwag mong isipin na tapos na, sagot niya. Si Daniel ang mas delikado. Hindi siya gaya ni Marco na inuuna ang emosyon at yabang. Ngumiti si Ricardo, pero hindi iyon mainit. Mas gusto ko nga ang mga taong nag-iisip. Mas mahirap silang pabagsakin, pero mas maganda ang tunog kapag bumagsak. Hindi natuwa si Liza sa biro. May usapan tayo. Documents lang. Hindi kasama ang pagsira sa buong pamilya. Bahagyang sumandal si Ricardo at pinagmasdan siya. At akala mo may pamilya silang hindi kayang sirain ang sarili nila. Natahimik si Liza. Sa likod ng tindahan, naririnig ang tunog ng hiling ng espresso machine, ang tawanan ng dalawang estudyante, at ang mahinang tugtog ng lumang OPM love song na halos insulto sa sitwasyon nila. Naalala niya si Marco noong una niya itong nakilala, hindi bilang kabit o target, kundi bilang lalaking marunong tumingin na parang nakikita ang pagod mo. Marahil doon siya unang nadulas. Hindi niya inaasahang totoo pala ang ilan sa mga halik, ilan sa mga paghawak, ilan sa mga gabing magkausap sila sa kotse matapos ang mga meeting. Pero hindi pwedeng pair-alin ang kahinaan ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng utos, lahat ng files na ipinasa, lahat ng perang ipinangako sa kanya kapalit ng impormasyon. Gusto ko ng kopya ng deed sa Phase 3, sabi niya. At gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng trust. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, sagot ni Ricardo. Kailangan ko, diin ni Liza, at sa unang pagkakataon ay gumaspang ang boses niya. Dahil kapag lumubog ito, pangalan ko ang unang lulutang. Hindi sayo. Saglit siyang tinitigan ni Ricardo, sa kabahagyang tumango. Mamayang hapon, ipapaabot ko. Sa barangay hall naman, nagsisiksikan na ang mga tao sa labas dahil may special mediation na ipinatawag ni Kapitan Reyes matapos maghain ng formal na reklamo ang ilang residente laban kay Marco sa grounds ng public scandal at conduct unbecoming ng isang kandidato. Sa Pilipinas, bihirang magkaroon ng legal na bigat ang mga ganitong usapin, pero mahalaga pa rin ang simbolo. Sira ang imahe, at sa politika, ang hiya ay pera ring nawawala. Dumating si Elena nang walang entourage, bitbit lang ang handbag at isang folder. May ilang babae sa labas na agad lumapit sa kanya, kunwari nag-aalala pero halatang nangingilatis. Nako, Elena, ang lakas mo, sabi ng isa, sabay hawak sa braso niya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na. Ngumiti siya ng pilit, salamat po. Ngunit nang makalampas siya sa mga ito at makapasok sa mas malamig na loob ng hall, bumigat ang paghinga niya. Ayaw niya sa amoy ng lumang plywood, pawis, at alikabok ng electric fan na umiikot pero parang hindi gumagana. Ayaw niya sa pakiramdam na ang personal niyang sugat ay ginagawang pampublikong agenda. Pero kailangan niyang naroon. Hindi para kay Marco, para sa sarili niya, para walang magdesisyon para sa kanya. Nang magsimula ang mediation, naroon si Marco, si Kapitan Reyes, ilang kagawad, at dalawang matandang residente na kilalang mahilig manghimasok sa buhay ng iba. Mrs. Villanueva, sabi ng kapitan, nais naming marinig ang panig mo. Tumingin si Elena kay Marco. Namamaga ang mga mata nito, pero hindi siya naawa. Naalala niya ang bawat pagkakataong pinili nitong magsinungaling ng diretsahan sa mukha niya. Ang panig ko, maingat niyang sabi, ay simple lang. Hindi ako nandito para protektahan ang kandidatura ng asawa ko. Nandito ako para sabihing totoo ang video. Kumaluskos ang buong silid. May napabulong, may napasinghap, at si Marco ay bahagyang napayuko na parang sa wakas ay may tumama sa yabang niyang buong gabi niyang pinipilit buhatin. Elena, babala ng abogado ni Marco mula sa likod, ngunit hindi na siya tumingin doon. At kung gusto niyong malaman, patuloy niya, hindi lang isyu ng pangangaliwa ito. May mga dokumentong kailangan ding tingnan sa negosyo namin. May mga bagay na matagal nang tinatago. Sa mesa, biglang umangat ang ulo ni Marco. Anong ginagawa mo? Galit at gulat ang halo sa boses niya. Hinarap siya ni Elena, mabagal, at sa pagitan nila ay parang huminto ang hangin. Ang hindi mo nagawa sa akin, ako ang gagawa sa sarili ko. Hindi nakita pagtatakpan.
Sa police station, dumating si Daniel bandang tanghali dala ang ilang printout at USB. Ang investigador na si Senior Investigator Joel Serrano ay nasa huling bahagi ng 40, may mga matang tila palaging nagdududa at isang ugaling tahimik lamang hanggang may marinig na dapat pagtuunan. Nang iharap ni Daniel ang mga dokumento, hindi ito agad nagpakita ng interes. Ngunit habang isa-isang iniisa ni Daniel ang discrepancies sa codes, approval lines, at property mapping, unti-unting tumalim ang tingin nito. Sinasabi mo bang may falsification at posibleng fraudulent transfer? Tanong ni Serrano. Sinasabi kong may gumagamit sa internal records namin, at may dahilan para ilabas ang scandal bago lumabas ang documents, sagot ni Daniel. May gustong ma-distract ang lahat. Humalukip-kip si Serrano. At bakit ngayon ka lang lumapit? Hindi agad nakasagot si Daniel. Sa totoo lang, gusto niyang sabihing dahil pamilya niya ang posibleng madamay, dahil umaasa pa rin siyang baka may paliwanag si kuya, dahil sa kabila ng lahat ay may bahagi sa kanya na ayaw tuluyang ipahamak ang sariling dugo. Ngunit alam niyang katawa-tawa ang mga ganyang dahilan sa harap ng investigasyon. Dahil ngayon ko lang nakita ang pattern, sagot niya sa huli. Tinanggap ni Serrano ang USB at tumango. Sige, pero kapag pumasok na ta, wala nang urungan. Ramdam ni Daniel ang tuyong laway sa lalamunan. Alam ko, paglabas niya sa istasyon, bumungad ang init ng tanghali, iyong tipong dikit sa balat at may halong usok ng jeep at amoy ng pritong mantika mula sa carinderia sa tapat. Huminto siya sa gilid ng sasakyan niya at napasandal sa pinto. Wala nang urungan. Iyon nga ang totoo. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na maaaring hindi pera ang pinakamalaking mawawala sa kanila kundi ang natitirang dahilan para tawagin pa rin nilang pamilya ang isa't isa. Nang gabing iyon, muling nagharap sina Marco at Elena sa malaking bahay, pero hindi na iyon ang parehong tahanan na iniwan niya kahapon. Tahimik ang mga kasambahay, nakayuko kapag dumaraan. Ang ilaw sa sala ay masyadong maliwanag, nakakaantig ng sakit sa mata. At ang dating mga litrato nilang mag-anak na nakahanay sa console table ay parang mga ebidensyang nakatawa sa kanilang dalawa. Bakit ka nagsalita sa barangay hall? Bungad ni Marco, hindi na nagpanggap pang mahinahon. Ibinaba ni Elena ang bag niya at dahan-daang tinanggal ang hakaw, isa-isa, inilapag sa mesa na may maliliit na tunog na parang patak ng oras. Dahil totoo, pati tungkol sa negosyo, wala ka nang pakialam kung anong mangyari. Napangiti siya, pero pagod ang ngiting iyon. Nakakatawa ka, Marco, noong niloloko mo ako, inisip mo ba kung anong mangyayari sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Marco. Magkaiba yun. Hindi, putol niya. Pareho lang. Pinili mong ilagay sa alanganin ang lahat dahil gusto mo. Lumakad si Marco palapit, napahagod sa buhok, bumibigat ang hininga. Hindi mo alam ang lahat. E di sabihin mo. Napahinto siya. Napatingin sa malalaking bintanang nakatabing ang kurtina. Napalunok. At sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang unang tunay na bitak sa kanyang mukha, hindi ang maskara ng politikong sinisisi ang media, hindi ang yabang ng lalaking naniniwalang mapapatawad siya dahil may pera siya, kundi ang takot ng isang taong may alam na mas malala pa sa lumabas. May mga pinirmahan ako, mahina niyang sabi. Mga transaksyon. Akala ko internal restructuring. Si Liza ang nag-abot, sabi niya approved ni Daniel. Tinitigan siya ni Elena, dahan-daang umupo sa sofa, na para bang biglang bumigat ang tuhod niya. At pinirmahan mo nang hindi binasa. Binasa ko. Pero hindi ko sinuri. Maraming sabay-sabay noon. Campaign. Board pressure. May utang pa tayo sa bank, huwag mo akong idamay sa tayo ngayon. Tumigil si Marco at napapikit. May gustong sumire sa akin. Sa'yo lang ba? Tanong ni Elena, malamig. O sa inyong lahat dahil sa dami niyong tinapakan. Natahimik si Marco. Sa labas, may tumahol na aso, may dumaan na motorsiklo, at sa pagitan ng mga pangkaraniwang tunog ng gabi ay mas lalong lumakas ang bigat ng katahimikan sa loob. Sino si Ricardo Salcedo sa'yo? Biglang tanong ni Elena. Nanlaki ang mata ni Marco. Bakit? Dahil narinig ko ang pangalan niya sa hall. At dahil matagal na niyang gusto ang lupa niyo sa San Isidro. Napaurong si Marco, saka napaupo rin sa tapat niya. Noong isang taon, nag-offer siya. Hindi pumayag si Papa noon bago siya namatay. Nabigat ang ekspresyon ni Elena. At ngayon napatigil siya, at doon niya unang naramdaman na baka huli na ang lahat.
Baka may paraan na siyang makuha nang hindi kami kumikibo. Sa sandaling iyon, sabay tumunog ang cellphone nilang dalawa. Pareho silang napatingin sa kani-kanilang screen. Parehong email. Parehong subject line. Notice of Special Board Meeting and Suspension of Signing Authority. Dahan-daang inangat ni Elena ang tingin kay Marco, at si Marco ay tila pinutulan ng hininga. May nakalagay sa ibaba ng email na mas mabigat kaysa sa mismong mensahe, attached support and complaint filed by minority shareholders, endorsed by Salcedo Development Consortium. Tahimik na tumayo si Elena. Hindi na niya kailangang magtaas ng boses. Hindi na niya kailangang magsisigaw. Ang bawat salita niya ngayon ay malinis at matalim. Hindi pa nagsisimula ang totoong pagbagsak mo, Marco. At habang nakatingin siya sa lalaking minsang pinili niyang mahalin sa kabila ng kayabangan nito, naramdaman niyang may parte ring bumabagsak sa kanya, hindi dahil gusto pa niya itong iligtas, kundi dahil alam niyang anumang katotohanang lalabas bukas, madadami ang apelyidong matagal din niyang dinala, ang anak nilang nag-aaral sa ibang bansa na hindi pa nila sinasabihan, at ang natitira niyang kakayahang maniwala na may hustisya na hindi palaging may kapalit. Sa kabilang dulo ng syudad, sa loob ng kotse niyang nakaparada sa ilalim ng madilim na bahagi ng basement ng isang hotel, hawak ni Liza ang sobre na ipinadala ni Ricardo, ngunit hindi niya pa ito binubuksan. Nakatingin lang siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana, sa mapatla niyang mukha, sa mga mata niyang pagod na sa pagsisinungaling. Nang sa wakas ay binuksan niya ang laman nito, tumambad ang deed copies at isang mas maliit na papel na may 3 salitang nagpalamig sa buong katawan niya, Beneficiary, Elena Villanueva. Bigla siyang napatigil, napakapit sa manibela kahit hindi humaandar ang kotse. Nagkamali ba siya ng binasa? Muli niya itong sinuri, pareho pa rin. Elena, hindi Marco, hindi Daniel, si Elena. At sa isang iglap, ang buong laro na akala na'y naiintindihan na niya ay muling nag-iba ng anyo, mas mapanganib, mas personal, at mas malapit sa ugat ng pamilyang matagal na niyang inakalang binabantayan lamang mula sa gilid. At sa isang iglap, ang buong laro na akala na'y naiintindihan na niya ay muling nag-iba ng anyo, mas mapanganib, mas personal, at mas malapit sa ugat ng pamilyang matagal na niyang inakalang binabantayan lamang mula sa gilid. Ilang segundo siyang hindi gumalaw, para bang ang basement ng hotel ay biglang lumiit at ang hangin sa loob ng kotse ay naging masikip, makapal, halos hindi madaanan ng hininga. Sa paligid niya, may mahihinang tunog ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas, may nagre-reverse na SUV sa kabilang hanay, may gwardyang dumaraan na may bitbit na flashlight, pero ang lahat ng iyon ay parang lumayo, lumubog sa likod ng iisang katotohanang pamapalo sa sentido niya, hindi simpleng pag-agaw ng lupa ang nagaganap, at hindi rin basta si Marco ang target. Maingat niyang kinuha ang telepono at binuksan ang camera, kinuna ng litrato ang bawat pahina ng dokumento, bawat notaryo, bawat dry seal, bawat maliit na detalye sa gilid na Daisy hindi niya papansinin ngunit ngayoy pakiramdam niya may buhay, may kahulugan, may banta. Nang maramdaman niyang nanginginig ang daliri niya, ibinaba niya muna ang telepono sa kanyang hita at ipinikit ang mga mata. Sa loob-loob niya, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga bagay na matagal na niyang ipinagwalang bahala. Naalala niya ang unang beses na narinig niya si Elena sa telepono, mahina ang boses, nasa hallway ng opisina, kausap ang kung sino man tungkol sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin hanggat wala ang final consent. Noong panahong iyon, akala niya alahas lang iyon ng mga mayayaman mga usaping pang-abogado na malayo sa kanya. Naalala rin niya ang gabing nakita niyang pumasok si Elena sa old records room nang sarado na ang opisina, mag-isa, walang assistant, walang bitbit kundi maliit na envelope at susi na hindi naman hawak ng karaniwang board member. At higit sa lahat, naalala niya ang pagtingin ni Elena sa kanya noong minsang nahuli niya itong papalabas sa conference room ni Ricardo sa isang hotel sa Makati, isang tinging hindi galit, hindi takot, kundi malamig na parang may sinusukat, gaano karami ang alam mo. Putang ina, mahina niyang bulong sa sarili, saka napatawa ng tuyo, maikli, mapait. Ang akala niyang siya ang ginagamit upang batasin ang pamilya, baka sa totoo lang ay isa lamang siyang kasangkapan sa mas lumang alitan na hindi niya lubusang nauunawaan. Binuksan niya ang kontak ni Marco, natapat ang daliri sa pangalan nito, pero hindi niya pinindot. Hindi niya kayang kausapin ito sa sandaling iyon. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil ayaw niyang masira ang disiplina ng isip niya.
Kapag nagpadala siya sa emosyon, baka sabihin niya ang hindi pa dapat sabihin. Kaya imbes na tumawag, isinara niya ang sobra, ibinalik ang mga papel ng maayos, at saka pinaandar ang kotse. Dahan-daang lumabas sa basement na para bang wala siyang bitbit na maaaring sumabog sa kamay ng kahit sinong makakita. Sa kabilang panig ng lungsod, si Elena ay mag-isang nakaupo sa dressing room ng master bedroom, nakabukas ang ilaw sa salamin at nakahanay sa harap niya ang mga botelya ng pabango, skincare, at alahas na biglang mukhang mga relikya ng isang buhay na hindi na niya alam kung totoo pa ba. Naroon pa rin sa telepono niya ang email tungkol sa special board meeting. 3 beses na niya itong binasa. Pareho pa rin ang laman. Hindi siya nabigla sa suspension of sign ng authority. Matagal na niyang inasahan na darating ang araw na may susubok humawak sa leeg ng negosyo ng mga Villanueva. Ang hindi niya inasahan ay ang bilis. At ang hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya ay ang katotohanan nang nakita niya ang salitang Salcedo, may dumaan na hindi simpleng takot kundi isang lumang pamilyar na sakit, parang peklat na kinamot ng biglaan. Hinailan niya ang drawer sa ibaba ng vanity at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa dark Nara, nakalak pa rin gaya ng nakagawian niya sa loob ng maraming taon. Ilang sandali niyang hinaplos ang ibabaw nito bago siya yumuko at kunin mula sa likod ng picture frame ang munting susi. Nang bumukas ang kahon, bumungad ang mga lumang papeles, isang fountain pen na hindi na gumagana, at isang sobre na may sulat kamay ng yumaong biyenan niyang si Don Arturo Villanueva. Tinitigan niya ang sobre na iyon ng matagal, parang may sariling pulso, sariling hininga. Hindi pa, bulong niya, kahit walang ibang nakakarinig. Ngunit ang sarili niyang boses ay hindi na kasing tatag ng inaakala niya. Sa ibaba, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na hakbang ni Marco sa sala. Hindi siya bumaba, wala siyang lakas para sa panibagong palitan ng sisi. Sa halip, ibinalik niya ang kahon sa drawer ngunit hindi niya nilock. Isang bagay na hindi niya ginagawa kailanman. Isang maliit na pagkakamali, o baka isang tahimik na pag-amin na hindi na niya rin kayang buhatin ang lihim na iyon ng mag-isa. Sa opisina ni Daniel, habang papalapit ang hating gabi, nanatili siyang nakaharap sa monitor na puno ng spreadsheets, ledger comparisons, at scanned approvals. Ang mga mata niya ay namumula na, may bakas ng sakit sa batok at likod dahil maghapon siyang hindi halos tumayo, ngunit tuwing pakiramdam niya ay gusto nang sumuko ng katawan niya, may bagong detalyeng lumilitaw na nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Nahanap niya ang pattern ng bandang 12:30 sa paulit-ulit na pag-scroll sa transaction history ng San Isidro parcels. 3 beses na nagpalit ng internal classification ang lote sa loob ng 8 buwan. Mula agricultural reserve, naging pending mixed use, pagkatapos ay under estate consolidation. Sa mata ng karaniwang auditor, pwedeng maipaliwanag iyon bilang simpleng restructuring. Ngunit sa mata ni Daniel, na lumaki sa mesa ng ama niyang nagtuturo sa kanya kung paano basahin ang tunay na intensyon ng mga tao sa likod ng mga numero, malinaw itong hindi normal. Mas malala, ang final beneficiary track ay nakatago sa ilalim ng isang family trust na hindi dumaan sa full board disclosure. Pinindot niya ang temple ng salamin niya, pinaikit ang mga mata, at sumandal. Family trust, estate consolidation, beneficiary mapping. Isa-isang bumalik sa isip niya ang mga huling linggo ni Don Arturo bago ito namatay ang mga pagkakataong madalas nitong ipinapatawag si Elena nang hindi man lang sinasabihan ang mga anak, ang mga pag-uusap na humihinto kapag pumapasok siya sa library, at ang kakaibang pagkairita ni Marco noon dahil pakiramdam nito ay hindi siya sinasali ng ama sa mga mahalagang desisyon. Noon, inakala niyang simpleng tampuhan lang iyon ng mag-ama. Ngayon, ibang anyo ang nakikita niya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Elena. Mahabang ring. Wala. Muli. Wala pa rin. Sa ikatlong subok, sinagot din ito. Ano? Mahina ngunit malinaw ang boses nito, parang may pinipigilang pagod. May kailangan akong itanong, sabi ni Daniel, walang paligoy-ligoy. Yung San Isidro Trust, bakit ikaw ang beneficiary? Sa kabilang linya, ilang segundo ang lumipas na puro static at mahinang tunog lang ng aircon ang narinig niya. Nang magsalita si Elena, lalo niyang naramdaman ang paninigas ng likod niya. Hindi sa telepono. Hindi pwede ang ganyan ngayon, diin ni Daniel. May complaint na. Pumasok na sa board. May police interest na. Alam ko, sagot ni Elena. Mas matagal ko nang alam kaysa sa iniisip mo.
Napayuko si Daniel at dahan-daang ipinatong ang siko sa mesa, ang kamay sa noo. Ate, anong ibig sabihin nun? Muli, mahabang katahimikan. Sa dulo, narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Elena, iyong paghinga ng taong alam nang hindi na sapat ang kalahating katotohanan. Pumunta ka rito bukas ng umaga, sabi nito. Walang kasama, at huwag mo munang sabihan si Marco. Paano kung kasabwat ka? Tanong niya, diretsahan, at sa pagsambit niya yon ay may kirot na dumaan sa dibdib niya dahil hindi niya akalaing darating siya sa puntong kailangan niyang itanong iyon sa asawa ng kapatid niya, sa babaeng halos pumalit na rin sa namatay nilang ina sa ilang bahagi ng bahay na pinagsaluhan nila. Kung kasabwat ako, sagot ni Elena, hindi kita tatawagan para humarap. Napakagat si Daniel sa loob ng pisngi. Hindi sapat ang sagot, pero wala rin siyang ibang mahahawakan. Bukas, sabi niya sa wakas, at pinatay ang tawag. Pagkababa ng telepono, ilang sandali siyang nanatiling walang galaw. Sa labas ng floor-to-ceiling window ng opisina, kumikislap ang lungsod na parang hindi nauubusan ng ilaw kahit ilang tao na ang hindi makatulog sa loob nito. Sa ibaba, may iilang sasakyang humahabol sa green light, may naglalakad na delivery rider, may mga taong nagpapatuloy sa sariling mga buhay na walang kamalay-malay sa unti-unting pagkawasak ng isang apelyidong dati nilang tinitingala lamang mula sa malayo. Sa campaign office naman, hindi na umuwi si Marco. Nasa maliit siyang conference room na amoy kape, printer ink, at pawis ng mga taong ilang oras nang nag-uusap pero walang malinaw na sagot. Nakatayo sa harap niya ang campaign manager niyang si Susan, nakakross ang mga braso, samantalang si Attorney Baines ay abala sa pagbabasa ng draft statement. Ito ang problema, sabi ni Susan, pilit inaawat ang inis sa boses, hindi na lang ito tungkol sa video. May usap-usapan ng may financial issue sa kumpanya. Kapag nagsabay yan, tapos ang local donors. Walang lalabas na financial issue kung wala kayong dadaanan sa media, sagot ni Marco, ngunit kahit siya ay alam kung gaano kaina ang tunog ng linyang iyon. Hindi na media ang may hawak niyan, sabi ni Baines nang hindi tumitingin sa kanya. Board documents ang usapan dito. At kung may minority shareholder complaint, pwedeng may leak na mula sa loob. Napakuyom ang kamao ni Marco. Inside job, obviously, tugon ni Susan. Ang tanong, sino? Humakbang si Marco palayo sa mesa at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang parking lot sa likod, ang mga ilaw ng poste na kulay dilaw, at ang tarp niya na nakasabit sa bakod, malaki ang ngiti, nakataas ang kamay, mukhang taong kayang mangako ng kaayusan sa barangay. Natawa siya ng tuyo sa sariling larawan. Ilang taon niyang binuo ang pangalang iyon, mula sa pagiging paboritong anak ni Don Arturo hanggang sa pagiging kinatawan sa mga civic project, sponsor ng basketball league, donor sa fiesta, paborito ng matatanda sa simbahan dahil magaling ngumiti at magmano. At ngayon, kaya palang sirain ng ilang gabi lang ang imahe na binubuo ng dekada. Ngunit sa ilalim ng hiya at takot, may isa pang damdamin na mas delikado, galit. Hindi lang kay Liza, hindi lang kay Daniel na sa tingin niya ay malamang nag-uungkat na. Kundi kay Elena, dahil sa kung paanong tumingin ito sa kanya kanina, para bang siya lang ang may sala sa lahat ng pagkakagapos nila. Para bang hindi ito kailanman naglihim. Gusto kong malaman kung nasaan si Liza, sabi niya, hindi lumilingon. At gusto kong makuha ang lahat ng access logs niya sa office. Legal ba iyon? Tanong ni Susan. Kung hindi legal, gawin niyong legal. Huwag kang ganyan magsalita, putol ni Baines, unang beses na matigas ang tono. Hindi ka na pwedeng padalos-dalos. Dahan-daang humarap si Marco, at sa mukha niyang pagod ay may lumitaw na anyong mas mapanganib kaysa pagwawala ang anyo ng taong handang magsakripisyo ng kahit sino para lamang hindi siya ang unang malubog. Attorney, ang hindi pwede sa akin ay umupo at maghintay habang pinuputol nila ang leeg ko. Natahimik ang dalawa. Sa mga ganitong sandali, kitang-kita ng mga taong matagal nang nagtatrabaho kay Marco ang ugat ng pagkatao nito. Hindi siya takot sa kasinungalingan hanggat naniniwala siyang siya ang may kontrol sa bersyon ng katotohanan. Ngunit ang kontrol na iyon ang unti-unting nawawala sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit mas hindi siya mapredict ngayon. Maagang-maaga kinabukasan, dumating si Daniel sa bahay bago pa magising ng tuluyan ang karamihan sa mga kasambahay. Maulap ang umaga, kulay abo ang langit, at ang hardin sa harap ay basa pa sa ambon. Nang pumasok siya sa loob,
Sinalubong siya ng katahimikan na kakaiba sa bahay na ito, iyong katahimikan na hindi payapa kundi may hinihintay. Sa dining area, may isang tasa ng kape para sa kanya, mainit pa, at mula sa itaas ay bumaba si Elena na simple lang ang suot, walang alahas maliban sa wedding ring na hindi niya pa rin maalis. Napatingin siya roon sandali at hindi niya napigilan ang sarili. Bakit suot mo pa rin? Tanong niya bago pa niya mapigilan ang bibig niya. Saglit na napatingin si Elena sa sariling daliri. Dahil minsan ang singsing hindi na simbolo ng pagmamahal, sagot niya, simbolo na lang ng gastos kapag tinanggal. Hindi nakatawa si Daniel. Hindi rin natawa si Elena. Umupo sila sa maliit na breakfast nook sa dulo ng kusina, mas pribado kaysa sa formal dining room. Maingat na inilapag ni Elena ang isang makapal na envelope sa mesa. Pareho nilang tinitigan muna iyon bago niya itinulak palapit kay Daniel. Ito ang kopya ng private instruction ni Don Arturo, sabi niya. Hindi opisyal na will. Hindi rin codicil. Isang side directive na ipinahawak niya sa akin at sa dati niyang abogado. Dahan-daang binuksan ni Daniel ang envelope. Habang binabasa niya ang unang pahina, ramdam niya ang unti-unting pag-init ng mukha niya. Sa dokumento, malinaw ang nakasaad, ang San Isidro parcels ay ilalagay sa Provisional Protective Trust under Elena Villanueva as interim beneficiary and custodian, not for personal enjoyment, but to prevent forced disposal by any heir under external pressure, until such time as criminal or cursive influence over the estate is resolved. Nanigas si Daniel. Criminal or cursive influence. Mahina niyang ulit. Anong alam ni Papa? Huminga ng malalim si Elena, saka tumingin sa bintana kung saan tumatama ang maputlang umagang liwanag sa basang dahon ng santan. Noong huling taon niya, may lumapit kay Ricardo. Hindi direkta. Through intermediaries. May mga alok, may mga pahiwatig na pwedeng mawalan ng permits ang ilang project natin kung hindi siya mapagbigyan. Ayaw sabihin ni Papa sa inyo noon dahil alam niyang si Marco, padalos-dalos. Ikaw naman, masyadong diretso. Natakot siyang gamitin kayo laban sa isa't isa. At ikaw? Tanong ni Daniel, nanginginig ang panga niya. Bakit ikaw? Dahil hindi ako Villanueva sa dugo, diretso niyang sagot. At minsan, mas madaling magtago ng bagay sa taong hindi mukhang sentro ng mana. Napasandal si Daniel. Muli niyang binasa ang pangalan ni Elena sa papel. Interim beneficiary, custodian, protection. Hindi para sa sarili. Ngunit kahit ganoon, may kirot pa rin. Dahil lahat ng ito ay itinago sa kanila. Alam ba ni Marco? Tanong niya. Hindi buo, sagot ni Elena. Alam niyang may trust. Hindi niya alam ang saklaw. At si Ricardo, bahagyang tumigas ang mukha ni Elena. Sa tingin ko, may nalaman siyang piraso. Hindi ko alam paano. Tumitig si Daniel sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi lang pagdududa ang naramdaman niya kundi takot na mas malalim. Kung totoo ang sinasabi ni Elena, hindi lang simpleng financial raid ang nangyayari. May matagal nang nagmamasid sa pamilya nila, naghihintay kung kailan mabibiyak ang depensa. At ang affair ni Marco, ang skandal, ang leaks lahat posibleng pandurog lang upang malantad ang dokumentong ito. Nasaan ang original? Tanong niya. Nasa dati niyang abogado, sabi ni Elena. At patay na rin siya 2 buwan na ang nakakaraan. Napapikit si Daniel. Putang ina, wala nang mas tamang salita. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Sa kusina, may mahinang kalansing ng sandok mula sa malayo, may amoy ng sinangag at bawang na unti-unting kumakalat, at sa gitna ng mga ordinaryong senyales ng umaga, may isang katotohanang mas kumakapit, anumang hakbang ang gawin nila mula rito, may mababasag. Kung ilalabas nila ang dokumento, ililigtas nila ang lupa ngunit mas lalalim ang hinala laban kay Elena at mas mabubuwag si Marco. Kung itatago naman nila ito, maaaring maaga ang ari-arian at sila pa ang magmukhang may sala. May board meeting mamayang hapon, sabi ni Elena sa wakas. At naroon si Ricardo. Unti-unting itinaas ni Daniel ang ulo niya. Sasama ako. Hindi ka pa handa. Wala nang may oras para maghanda. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagbukas ng pinto mula sa hallway at ang mabibigat na hakbang ni Marco papalapit sa kusina. Nagtagpo ang mga mata ni na Elena at Daniel, at pareho nilang naunawaan na ang ilang minutong katahimikan ay tapos na. Pumasok si Marco, hindi na nakabihis pa ang bahay kundi nakapolo na, gusot ang manggas, halatang hindi natulog.
Nang makita niyang magkasama sila at may bukas na papeles sa mesa, huminto siya sa mismong pintuan. Ang tingin niya ay hindi na lang pagod kundi nasasaktan sa paraang hindi na niya maikubli. So ganito na pala, sabi niya, mababa ang boses, mapanganib sa pagkakakalmado. Nagpupulong na kayo nang wala ako. Hindi sumagot agad si Elena. Si Daniel ang unang tumayo, mabagal, hawak pa rin ang dokumento. Dapat lang sigurong marinig mo na may mga bagay na hindi lang ikaw ang niloloko sa bahay na ta. Bahagyang tumawa si Marco, ngunit walang aliw. Mula sa'yo pa talaga nang galing yan. Sumikip ang hangin sa pagitan nilang tatlo. Sa labas, nagsimulang tumunog ang unang patak ng ulan sa bubong ng dirty kitchen, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas buo, mas sunod-sunod, na para bang ang umagang ito ay kusa ring nakikisabay sa bigat na hindi na maitago sa loob ng bahay. Sa tono niyang iyon, may halong pangungutya, pagtatanggol, at isang sugatang yabang na lalong nagpainit sa kusina, at si Daniel ay hindi umurong kahit isang pulgada, mahigpit ang hawak niya sa dokumento, kita sa mga daliri niyang pumuti ang pagkapit, habang si Elena ay nanatiling nakaupo ngunit tuwid ang likod, parang pinili niyang maging tahimik hindi dahil mahina siya kundi dahil alam niyang ang unang saysabog sa tatlo ay siyang unang mawawalan ng posisyon. Anong hawak mo? Tanong ni Marco. Mas diretso na ngayon, ang tingin ay nakatutok sa papel sa kamay ng kapatid niya, at nang hindi agad sumagot si Daniel ay lumapit ito ng 2 hakbang, sapat para maramdaman nilang lahat ang tensyon na parang alambre na malapit ng pumutok. Sagutin mo ako. Dahan-daang tumingin si Daniel kay Elena, hindi para humingi ng pahintulot kundi para tiyaking pareho nilang nauunawaan na wala ng ligtas na paraan palabas. Instruction ni Papa, sabi niya sa wakas. Tungkol sa San Isidro. Saglit na napahinto si Marco, at sa microscopikong iglap na iyon nakita ni Elena ang bagay na pinakakinatatakutan niya hindi simpleng pagkalito kundi pagkilala. Alam ni Marco ang pangalan ng lote. Alam nitong may laman iyon na higit sa karaniwang family asset. Hindi nito alam ang lahat, pero sapat ang alam para matakot. Patanjin, sabi ni Marco, sabay abot ng kamay, ngunit iniurong ni Daniel ang papel. Dito ka muna sisigot. Ano bang sinabi sa'yo ni Papa bago siya namatay? Huwag mo akong imbestigahan sa sarili kong bahay, mariing sagot ni Marco. Bahay, malamig na singit ni Elena, at nang tumingin si Marco sa kanya ay may kakaibang panghihina sa mukha nitong parabang sa lahat ng sugat na tinanggap niya nitong mga araw, iyon pang iisang salita ang tumama sa pinakaloob. Elena, huwag ngayon. Kailan? Kapag tapos ka na ulit magsinungaling. Kumalabog ang ulan sa bubong, mas malakas na, ang mga patak ay dumudulas sa salamin ng bintana at gumagawa ng may itim na guhit sa hardin sa labas, may kasambahay na sumilip mula sa service area, saka mabilis ding naglaho, at ang simpleng kilos na iyon ay lalo lamang nagpamukha sa tatlo kung gaano nakalayo ang narating ng pagkawasak nila kahit ang mga taong dating umiilag sa sigawan ng amo ay natutong makinig mula sa malayo. Sige, sabi ni Marco, hinagod ang mukha gamit ang 2 palad, sa kabamantong hininga na mahaba at may halong pagod. May sinabi si Papa noon, na may parte ng estate na hindi dapat galawin, na may mga taong naghihintay na magkamali tayo. Pero hindi niya sinabi kung ano eksakto. Lagi niyang sinasabing hindi pa oras. At inisip mo na tama lang na pumirma ka pa rin ng pumirma sa mga papeles na dinala ni Liza. Putol ni Daniel, hindi ko alam na konektado iyon doon. Sigaw ni Marco. At ang sigaw niya ay hindi na lamang depensa kundi may halong sarili niyang pagkamuhi. Akala ko operational transactions. Akala ko pinapadali lang ang consolidation. Ang daming sabay-sabay noon laging yan ang dahilan mo, sabi ni Elena. Masyadong marami, masyadong magulo, masyadong mabigat, tapos ang ending, iba ang maglilinis. Nagtama ang mga mata nilang mag-asawa, at sa titig ni Marco ay sumiklab ang isang lumang reklamo na matagal nang naipon. At ikaw, mababa ang boses niya ngayon. Parang wala kang nilihim. Parang hindi mo rin kami minanipula sa katahimikan mo. Hindi kumurap si Elena. Kung nagsalita ako noon, pinaniwalaan mo ba ako? Natahimik si Marco. Nakakainsultong mabilis dumating sa alaala niya ang sagot. Hindi. Hindi niya pinaniwalaan si Elena sa maraming bagay nitong mga nakaraang taon. Hindi noong binalaan siya nito na masyadong malapit si Ricardo sa ilang city officials. Hindi noong sinabi nitong huwag basta magtiwala kay Liza.
Hindi noong naramdaman nitong may puwersang nagtutulak sa kanilang pamilya na magmadali sa mga project na dapat sanay dahan-dahan. Mas madaling sabihin ngayon na nilihiman siya, pero ang totoo, ilang beses siyang piniling huwag makinig. Anong nakalagay sa papel? Tanong niya ulit, ngunit mas mahina na ang boses, parang may bahagi na sa kanyang natatakot marinig ang mismong salita. Si Daniel ang sumagot, na si Elena ang interim beneficiary at custodian ng San Isidro Trust. Hindi para sa personal na pakinabang. Para protektahan laban sa forced disposal at cursive influence. Sa huling dalawang salita, napangiwi si Marco na parang may mapait na gamot na biglang ipinasok sa bibig niya. Cursive influence, bulong niya. Putang ina. Dahan-daang umupo si Marco sa bakanteng silya, napatingin sa mesa, at ilang sandali ang tanging naririnig sa kusina ay ulan, ang mahina ngunit tuloy-tuloy na ugong ng refrigerator, at ang tunog ng katsarang na iwan sa platito na bahagyang umuugad dahil sa pagkakalapag kanina. Sa loob ng katahimikang iyon, bawat isa sa kanila ay nagsusukat ng sugat. Si Daniel, na palaging akalay siya ang mas malinaw mag-isip sa dalawang magkapatid, ay biglang nahaharap sa posibilidad na buong buhay niya ay may layer ng pamilya nilang hindi niya nakita. Si Marco, na sanay maging sentro, ay nakakatikim ng pakiramdam na may mga desisyong ginawa nang wala siya dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. At si Elena, na pinakamatagal ng may dalang lihim, ay alam na anumang paliwanag ang ibigay niya, mananatili ang marka ng pagtatago. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Daniel, hindi nagalit gaya kanina kundi pagod, at marahil iyon ang mas masakit pakinggan. Inangat ni Elena ang tasa ng kape sa harap niya, ngunit hindi niya ininom. Pinagmasdan lang niya ang manipis na usok na halos wala na. Dahil iyon ang bilin sa akin ni Papa, sabi niya. At dahil noong una, inisip kong tama siya. Si Marco, mainit ang ulo at ambisyoso. Ikaw, hindi pa handa sa bigat ng ganyang klaseng laban. Akala ko kaya kong bantayan mula sa gilid. At kailan mo naisip na hindi mo na kaya? Tanong ni Marco, hindi nakatingin sa kanya. Noong nakita kong ginagamit ka na. Sa wakas ay inangat nito ang ulo. Gamit ng sino? Hindi ko pa noon masabi. Ngayon, mas malinaw na. Ricardo. At sino mang nasa likod ng mga koneksyon niya. Napakuyom ang panga ni Marco. Gaano katagal mo nang alam na may pakialam siya sa San Isidro? Mas matagal pa kaysa sa affair mo, sagot ni Elena, diretso, at napasinghap si Daniel sa matalim na pagsabat ng katotohanan iyon. Noong una, permit pressure lang. Tapos may kumakalat na offer sa likod. Tapos may mga abogadong biglang nagtatanong sa trust structures ng family corporations. Hindi ko agad sinabi dahil wala pa akong hawak na buo. At dahil tumigil siya. At dahil ano? Pilit ni Marco. Napapikit si Elena. Sa kadahan-daang iminulat ang mga mata, parang pinipili ang antas ng pag-amin na kaya pa niyang ibigay. At dahil minsan ko nang kinausap si Ricardo. Parehong nanigas ang magkapatid. Sa labas, humina ng bahagya ang ulan ngunit lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ni Daniel na halos marinig niya sa sariling tainga. Ano? Tanong ni Marco, halos hindi lumabas ang boses. Kailan? Noong isang taon, sagot ni Elena. Sa hotel sa Makati. Nagpasama sa akin si Papa. Nasa loob siya ng meeting room. Ako ang lumabas para makipag-usap sa lawyer ni Ricardo. Hindi pribadong date, hindi lihim na pakikipag sa buwatan. Pero pagkatapos noon, 2 beses pa akong kinontak nang hindi ko hinihingi. At hindi mo sinabi, umigting ang boses ni Marco, at sa pagkakataong iyon ay may tunog na iyon ng sugatang asawa, hindi lamang kapatid o board member. Paano ko sasabihin sa lalaking abala sa kabit niya at sa campaign photo op, bumalik ang sarkasmo ni Elena, ngunit sa ilalim nito ay halatang may pagkapagod na umabot na sa buto. Tumayo si Marco ng biglaan, at rasado ang silya sa tiles. Huwag mong ibaling sa akin ang lahat. Hindi ko kailangang ibaling, sagot ni Elena. Tumayo rin ngayon, mas mabagal ngunit mas matatag. Ikaw mismo ang tumakbo doon. Napailing si Daniel at inilapag ng mariin ang dokumento sa mesa. Tama na. Ang 2 salitang iyon ay hindi malakas, ngunit may puwersa ng taong sawang-sawa na. Hindi tayo aabot sa board meeting kung ito ang uunahin natin. Huminga ng mabigat si Marco. Saka muling napaupo, pero hindi na siya nagsalita. Sa isip niya, rumaragasa ang samat-saring alaala, hindi lamang kay Liza kundi kay Elena rin ang mga gabing tahimik itong nagbubukas ng laptop sa study,
ang mga pagkakataong akala na nag-iinarte lang ito kapag may tinatanong tungkol sa permits, ang mga titig nitong tila laging may kulang sa mga paliwanag niya. Noon, palagi niyang binibigyang kahulugan ang katahimikan ng asawa bilang paghusga. Ngayon, unti-unting sumisiksik ang mas nakakainsultong posibilidad, baka noon pa man ay abala itong pigilan ang pagbagsak nilang lahat habang ay abala sa sariling pagnanasa at ambisyon. Anong plano? Tanong niya sa wakas, tuyo ang boses. Tumingin si Elena kay Daniel bago sumagot. Hindi natin pwedeng ilabas agad ang directive ng walang legal framing. Kapag binalibag lang natin yan sa board, sasabihin nilang fabricated o self-serving. Kailangan natin ng chain of custody, support ng correspondence, at kung kaya, statement mula sa dating law office. Patay na ang abogado, sabi ni Daniel. Oo, pero baka may surviving partner o archive file. Aabutin tayo ng oras. Wala tayong oras, singit ni Marco. At sa unang pagkakataon ay hindi siya nakikipagtalo kundi nagsasabi lamang ng totoo. Tumango si Elena, kaya dalawa ang kailangan. Ikaw, pumunta ka sa board meeting. Huwag kang magwala, huwag kang mag-deny ng sobra. Basta sabihin mong may pending internal estate documents that affect the questioned parcels and you reserve formal disclosure subject to council review. Napatawa si Marco ng mapait. Ang dali mong sabihin. Wala akong sinabing madali. Lumingon si Elena kay Daniel. Ikaw, hanapin mo ang archive ng law office ni Attorney Sarmiento. Kahit receiving record lang, kahit memo trail. At ikaw, tanong ni Daniel. Saglit siyang tumahimik. Ako ang haharap kay Ricardo. Hindi, sabay na sabi ng magkapatid, at sa kabila ng lahat ay may kakaibang kabalintunaan sa sandaling iyon sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang lahat, iisa ang reaksyon nila. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Elena, ngunit hindi iyon saya. Kailangan. Ako ang pinakakilala niya sa tatlo pagdating dito. Mas delikado nga, mariing sabi ni Marco. Hindi mo alam kung anong gagawin niya. Mas kilala ko siya kaysa sa akala mo, sagot ni Elena, at ang linyang iyon ay nanatili sa hangin ng mas matagal kaysa dapat. Nagsalubong ang kilay ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Ibig kong sabihin, noong kabataan namin ni Papa ni Don Arturo nasa iisang political circle ang pamilya namin at ang mga Salcedo. Magkalaban sa harap, pero maraming pagkakataong kailangan magnitian sa likod. Bata pa ako noon pero natatandaan ko kung paano tumingin ang tatay ni Ricardo sa mga lupang wala pa namang papel sa kamay niya. Hindi ito nagsimula last year. Mas luma pa. Si Daniel ay bahagyang napaatras sa upuan. Nararamdaman ang paglawak ng larong matagal niyang inakalang corporate opportunism lang. Sa Pilipinas, alam niyang ang mga alitan sa lupa ay bihirang tungkol lang sa lupa. Kadalasan, pinaghalong hiya, utang, padrino, at lumang galit ang tunay na pinagtatalunan. At kung totoong ang mas luma pa kay Don Arturo ang ugat nito, baka ang kasalukuyan nilang gulo ay hindi sanhi kundi pagkakataon lamang. Anong gusto ni Ricardo sa'yo? Tanong niya. Maingat, tiningnan siya ni Elena ng diretso. Noong una, access, katahimikan, pwesto sa mesa. At ngayon, tanong ni Marco, pilit pinapakalma ang boses. Ngayon, sabi ni Elena, gusto niyang magmukha tayong magkakagulo ng walang laban para siya ang mukhang tanging matino at handang sumalo sa assets. Muling tumahimik ang kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula silang gumalaw na parang may tahimik na kasunduan. Tinupi ni Daniel ang kopya ng directive at inilagay sa waterproof envelope. Kinuha ni Elena ang telepono at nagsimulang magpadala ng 2 maikling mensahe, isa sa dati niyang kaklase na ngayon ay nasa SEC Legal Division, at isa sa isang matandang secretary ng law office ni Attorney Sarmiento. Si Marco naman ay nagpunta sa counter, nagsali ng tubig sa baso, at ininom iyon ng halos isang lagok, bagaman hindi nito natanggal ang tuyong pakiramdam sa lalamunan niya. Habang nagmamadali silang maghanda, may mga simpleng kilos na mas nagsasabi ng katotohanan kaysa sa kanilang mga salitang paraan ng pag-iwas ni Elena sa pagdampi ng kamay kay Marco habang dumadaan sa makitid na espasyo, ang paraan ng pagtitig ni Daniel sa kapatid na parang muling kinakalkula kung gaano ito kalaking panganib sa plano, ang paraan ng pagsukbit ni Marco ng relo na may bahagyang panginginig sa daliri, tanda ng taong desperadong bumabalik sa kilos ng normalidad kahit alam niyang matagal na iyong tapos. Bago sila tuluyang umalis, biglang nag-vibrate ang telepono ni Daniel. Tumingin siya sa screen.
Mensahe mula kay Investigator Serrano. We traced one data relay from company files to an external device registered under a Shell-it contractor. Link billing address connects to Salcedo Consultant Office. Need to talk. Hindi niya agad ipinakita ang mensahe. Sa halip, naramdaman niyang bumigat lalo ang araw na ito. Kapag ibinunyag niya ito ngayon, may tsansang tuluyang magwala si Marco bago pa sila makarating sa board. Kapag itinago naman niya, lalo siyang magiging katulad ng mga taong kinamumuhian niya sa pamilyang ito na mimili ng katotohanang ilalabas depende sa timing. Ano yan? Tanong ni Elena, napansin ang pagbabago sa mukha niya. Dahan-dahan niyang inangat ang screen at ipinakita sa kanilang dalawa. Nabasa iyon ni Marco at biglang tumigas ang panga. Alam ko na, bulong nito. Ano? Sabay nilang tanong. Yung contractor. Napatingin siya sa malayo, parang hinahalongkat ang sariling alaala. May referral si Councilor Benitez noon. Sinabi niyang trusted daw, para sa file migration ng archives. Si Liza ang nag-asikaso ng onboarding. Councilor Benitez, ulit ni Elena, at sa pagbanggit ng pangalan ay tila may panibagong layer ang sitwasyon. Hindi na lamang si Ricardo, kundi ang lokal na politikang may kakayahang magbukas o magsara ng permits, magtulak ng demolition, magpalusot ng inspection, ang sumasabay na rin sa galaw ng krisis. Putang ina, sabi ni Daniel, ngunit ngayong pagkakataon ng mura ay hindi nagulat lamang kundi pagkapagod sa lawak ng baho. Hindi na ito simpleng board fight. Matagal nang hindi simple, sagot ni Elena. Kaya makikinig kayo sa akin. Sa board, walang dramatics. Walang moral confession. Walang sisisihan. Kapag nakuha nila sa salita ang gulo natin, ubos tayo. Tinitigan siya ni Marco. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nasasaktan sa kung gaano kaayos mag-isip si Elena sa gitna ng pagguho ng pagsasama nila. Dati, ito ang dahilan kung bakit niya ito minaalang talem, ang tibay, ang kakayahang humawak ng silid nang hindi kailangang sumigaw. Pagkatapos, iyon din ang dahilan kung bakit unti-unti niya itong kinasukleman, dahil sa presensya nito palaging lumilitaw ang sariling kapalpakan niya. At pagkatapos ng board, tanong niya, mahinang-mahina, saglit na tumigil si Elena sa pagsuot ng sapatos. Hindi niya ito tiningnan ng sumagot. Pagkatapos ng board, haharapin natin ang iba pang dapat harapin. Isa-isa, pero huwag kang umasa na may babalikan ka pang dati. Sa simpleng linyang iyon, mas malinaw kaysa anumang sigaw na natanggap niya ang bigat ng kaparusahan. Hindi siya umimik, lumabas sila sa bahay ng sabay ngunit hindi magkakatabi. Sa driveway, basa pa ang semento, may maliliit na naipong tubig sa gilid ng ornamental plants, at ang maulap na langit ay nagpapadilim sa umaga kahit pasada 9:00 na. Habang binubuksan ng driver ang pinto ng sasakyan para kay Elena, sumagi sa isip ni Daniel na ganito marahil ang hitsura ng mga pamilyang malapit nang dumaan sa public inquiry. Maayos ang damit, kontrolado ang mukha, ngunit sa loob ay kanya-kanyang hawak sa natitirang piraso ng katotohanan. Sumakay si Elena sa unang sasakyan. Si Daniel sa kasunod, at si Marco, bago tuluyang pumasok, ay napatingin sa itaas ng bahay, sa bintanang nakatapat sa dati nilang kwarto. Wala roong tao, wala ring anumang senadoryas ng init. Tanging salamin na tinatamaan ng maputlang araw matapos ang ulan. Isinara niya ang pinto at pinilit ayusin ang kurbata. Sa biyahe papuntang city center, walang nagsalita sa loob ng sasakyan niya. Ang tunog lamang ng wiper, ang mahinang radyo na agad niyang pinatay nang marinig ang pangalan niya sa balita, at ang tibok ng sariling kaba ang kasama niya. Samantala, sa kabilang sasakyan, tahimik na nakatingin si Elena sa dumadaang mga gusali, billboard, at kanto na deshi bahagi lamang ng karaniwang ruta ng isang may bahay at board custodian, ngunit ngayoy bawat liko ay tila papalapit sa isang hukuman na hindi lang legal kundi personal. Sa loob-loob niya, inuulit-ulit niya ang isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan, kahit mailigtas niya ang lupang ipinagkatiwala sa kanya, kahit mapatunayang may gal-ami si Ricardo at ang mga tauhan nito, may mga bagay nang hindi niya mababawi. Hindi na niya maibabalik ang dating anyo ni Marco sa mata niya. Hindi na niya maibabalik ang walang dadang pagtingin ni Daniel sa kanya. At higit sa lahat, hindi na niya maibabalik ang panahong pwede pa sanang sinabi niya ang totoo ng mas maaga. Ngunit sa bawat pagkawala, may kapalit ding paninindigan. Hinawakan niya ang bag sa kandanggan, kung saan naroon ang susi ng Nara box at ang isang kopya ng directive, at marahang pumikit.
Pagmulat niya, tanaw na sa dulo ng kalsada ang gusali kung saan gaganapin ang special board meeting. Salamin ng harap, malamig at walang emosyon ang anyo, parang perpektong lugar para pag-usapan kung aling bahagi ng pamilya ang pwedeng iligtas at aling bahagi ang kailangan ng tuluyang pabayaan. Pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa central air conditioning at ng makintab na sahig na kayang magpalutang ng bawat yabag, bawat pag-aalinlangan, bawat puwersadong tikas ng katawan. Sa reception desk, maayos ang mga ngiti ng staff, ngunit kahit gaano sila sanay sa corporate decorum, hindi nila maitago ang mabilis na pagsulyap kay Marco, ang lalaki sa video. Ang board officer na ngayon ay parang naglalakad na target ng bulungan, at sa gilid ng waiting area ay may dalawang lalaking nakabarong na biglang tumahimik nang makilala ang tatlo, sabay umiwas ng tingin na mas nakakahiyang masaksihan kaysa tahasang pagtitig. Hindi nagsalita sina Elena at Daniel habang tumatawid sa lobby. Si Marco lang ang bahagyang huminto sa harap ng elevator, inayos ang manggas, at huminga ng malalim na para bang kaya pang ibalik ng isang maayos na postura ang lahat ng nasira sa loob ng ilang araw. Nang magsara ang pinto ng elevator at mapag-isa sila sa loob, doon lalong sumikip ang pakiramdam. Kita sa stainless steel wall ang malabong refleksyon nilang tatlo, magkakadikit sa espasyo pero magkakahiwalay sa lahat ng mahalagang bagay. Si Elena ay nakatingin lamang sa floor indicator na paakyat, ang mga daliri niya ay nakapulupot sa strap ng bag na tila doon niya isinisiksik ang lahat ng kaba. Si Daniel ay hawak ang folder sa dibdib, iniisip ang mensahe ni Serrano, ang archive ng law office na hindi pa nila nakukuha, at ang posibilidad na sa loob ng conference room na iyon ay may mga taong alam na mas marami pa kaysa sa inaamin nila. Samantalang si Marco, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ay hindi nagalitang nangingibabaw kundi takot na may hugis, takot na hindi lamang siya mabaygo, kundi malaman niyang matagal na pala siyang nahuhuli sa sariling buhay. Pagbukas ng elevator sa ika-12 palapag, bumungad ang mahaba at tahimik na koridor, may makapal na carpet na sumisipsip sa tunog ng hakbang at mga framed architectural renderings ng mga project ng Villanueva Holdings sa magkabilang dingding, mga imahe ng towers, mixed-use estates, at green developments na ipinangakong sagisag ng progreso, ngunit sa sandaling iyon ay mukhang mamahaling kasinungalingan. Sa dulo ng koridor, bukas na ang pinto ng boardroom. Mula roon ay lumalabas ang mahinang ugong ng usapan, ang kalansing ng baso ng tubig na iniaayos ng attendant, at ang tunog ng papel na ipinapasa-pasa bago pa man magsimula ang totoong salpukan. Unang pumasok si Marco, natural na reflex ng taong sanay manguna sa silid kahit nanginginig ang loob. Pagpasok niya, agad bumagsak sa kanya ang tingin ng mga tao sa mesa, mga independent directors, 2 legal counsel, ang CFO, isang kinatawan ng minority shareholders, at saka ng bahagi, walang pagmamadali at halos may sariling liwanag ng kumpiyansa, si Ricardo Salcedo. Nakatayo ito, may hawak na reading glasses sa isang kamay, at nang makita si Marco ay ngumiti ng bahagya, iyong ngiting hindi mainit at hindi rin hayagang mapanlait, ngunit sapat para sabihing matagal niya nang hinihintay ang araw na ito. Sa tabi nito, may 2 abogado at isang babae mula sa compliance team na abalang nag-aayos ng folder. Pumasok pasunod si Elena, at sa sandaling makita siya ni Ricardo ay napakaliit ngunit malinaw ang pagbabago sa mukha nito, parang manlalarong nakitang dumating ang piyesang matagal niyang gustong galawin. Si Daniel ang huling pumasok at pinili ang upuan na hindi katabi ng kapatid niyang si Marco, ngunit hindi rin malayo. Walang nagsasalita sa unang ilang segundo. Tanging si Chairman Paredes, matandang abogado na may manipis na buhok at boses na sanay sa pagpapatigil ng mga tao, ang tumikim at nagbukas ng pulong. "This special meeting is called to order," sabi niya sa Ingles, ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay lubhang lokal, lubhang Pilipino, dahil alam ng lahat na hindi ito simpleng corporate governance issue, ito'y usapan ng apelyido, dangal, at kontrol sa lupa. Isa-isang binanggit ng chairman ng agenda, questions on land transfer irregularities involving the San Isidro parcels, temporary suspension of signing authority for certain officers, at preliminary response to the minority shareholders' endorsed complaint. Nang matapos iyon, tumayo ang council ng minority shareholders at nagsimulang maglahad ng mga dokumento, diagrams, at transaction timelines sa screen. Habang isa-isang lumilitaw ang flowchart ng shell contractor, ang routing ng files, ang change in internal classifications, at ang questionable approvals,
Naramdaman ni Marco na parang bumabagal ang oras sa pinakamasamang paraan. Bawat slide ay tila martilyong mahinahon ngunit eksakto ang bagsak. Bawat linya sa screen ay may tunog sa loob ng ulo niya, pinirmahan mo, pinabayaan mo, hindi mo tinignan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Daniel, umaasang may makitang kahit kaunting pahiwatig ng pagkakapatid sa mukha nito. Ngunit ang kapatid niya ngayon ay board officer muna, at kapatid na lamang kung may matitira pa sa huli. Samantalang si Elena ay nakaupo ng tuwid, ang mock ay walang emosyon na parabang natutunan na niyang gawing armor ang kawalan ng ekspresyon. Ngunit sa loob-loob niya, bawat pagbanggit sa San Isidro ay parang paglalakad sa makitid na tulay na alam niyang may mabibiyak kahit isang maling hakbang. We also note, sabi ng council, that leaked multimedia material involving Mr. Marco Villanueva may have been used as a pressure vector contemporaneous with the questioned transfers. Sa linyang iyon, nag-angat ng mata si Chairman Paredes. We are not a morality court, sabi niya, but if personal compromise intersected with corporate access, that becomes material. May munting kaluskos sa mesa. Bahagyang umurong ang upuan ni Marco, ngunit pinigilan niya ang sariling magsalita nang wala sa oras. Hindi pa, hindi dito. Pagkatapos ng presentasyon, dahan-daang tumayo si Ricardo, humawak sa likod ng silya na parang gusto lamang niyang igalang ang formalidad ng silid, at nagsalita sa parehong mahinahon at kontroladong paraan na lalong nakaiinis dahil wala siyang kailangang patunayan sa tono pa lamang. Let me be clear, sabi niya. My consortium's interest is commercial, not predatory. The concern here is that continuing opacity around these parcels hurts market confidence and invites regulatory scrutiny. If there are genuine estate documents affecting title position, then surely the board would benefit from immediate disclosure rather than emotional theater. Sa huling dalawang salita, hindi niya man tahasang tiningnan si Marco, malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Napakuyom ang kamao ni Marco sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, nakita ni Daniel ang bahagyang paggalaw ng litid sa leeg ng kapatid niya. Alam niyang isang maling hila na lang at sisubog ito. Bago pa man mangyari iyon, si Elena ang dahan-daang tumayo. Walang sabi-sabi ang unang sandali. Inayos lang niya ang cuff ng blusa niya, isinara ng maayos ang ballpen, at tumingin muna sa chairman bago sa buong silid. May pending estate documents, sabi niya, malinaw ang Tagalog accented English niya. Ngunit matapos ang unang pangungusap ay kusang lumipat siya sa Filipino, marahil dahil naramdaman niyang ang maselang bagay ay hindi dapat ikulong sa banyagang wika. At hindi sila simpleng technicality. May protective instruction na may direktang epekto sa parcels na pinag-uusapan. Hindi ito na-disclose noon dahil may specific fiduciary restriction at may takot na pwedeng gamitin ang impormasyon para sa cursive disposal. Tumahimik ang silid. Maging si Ricardo ay hindi agad gumalaw. Can you substantiate that? Tanong ng chairman. I can state it formally today, sagot ni Elena, but full documentary production requires chain confirmation from council records. We are in the process of retrieving that. Umangat ang kilay ng isang independent director. So as of this moment, this board is asked to rely on your representation. Tumitig sa kanya si Elena. As of this moment, this board is being asked not to hand over strategic control of a disputed estate position to parties who may have helped engineer the appearance of internal collapse. Sa gilid ng mesa, bahagyang gumalaw si Ricardo at pinatong ang reading glasses sa folder. That is a serious insinuation, sabi niya, pirming-pirmi ang boses. Not insinuation, sagot ni Daniel bago pa makapagsalita si Marco. Investigative lead. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at inilabas ang printout ng mensahe ni Serrano kasama ang preliminary note on the linked contractor. We have reason to believe a third party at relay with ties to a consultant office associated with Salcedo channels may have been used in extracting or routing file data. Sumikip ang panga ni Ricardo, pero sandali lang. Agad niyang binalik ang kalmado. Reason to believe is not proof. Hindi pa. Sabi ni Daniel, pero sapat para questionin ang timing ng complaint at leak. Umayo sa pagkakaupo si Chairman Paredes. This meeting will not devolve into accusation without evidence. Agreed, sabi ni Ricardo, at doon unang tumama kay Elena ang tunay nitong lakas hindi ito takot sa salpukan hanggat nasa tamang stage at tamang audience.
Sanay itong magmukhang reasonable habang unti-unting nilulunod ang kalaban sa sarili nitong pagkalito. Then perhaps, patuloy ni Ricardo, Mrs. Villanueva can explain why her name appears in beneficial mapping related to the same parcels. Hindi siya agad sumagot, ngunit ramdam niya ang biglang pag-iinit ng balat sa batok at likod, parang may malamig na talam na inilapat doon. Hindi pa nila inilalabas ang dokumento, ngunit somehow, alam na niya ang bahaging iyon. Tumingin si Elena sa kanya ng diretso. At saan mo nakuha ang mapang na iyan? Ngumiti si Ricardo, bahagyang ikiniling ang ulo. Commercial due diligence produces many interesting pathways. Or theft does. Malamig niyang sagot. May ilang tao sa mesa ang nagkatinginan. Si Marco, na kanina pa nagsisikap pigilin ang sarili, ay biglang tumayo. Enough. Hindi malakas ang unang salitang iyon, pero may bigat. You want disclosure. Fine. But you don't get to stand here and pretend you came as a neutral investor. Tiningnan siya ng chairman, handang sawayin, ngunit ipinagpatuloy ni Marco bago pa siya mapatigil. Matagal ka nang umiikot sa permits namin. Sa contractors, sa City Hall, sa mga tao ko. At oo, nagkamali ako. Maraming mali, but don't mistake my weakness for your innocence. Sa dulo ng mesa, si Ricardo ay bahagyang napangiti, ngunit naroon na ang mas matigas na kislap sa mata nito. And yet, sabi niya, you signed. Sa simpleng dalawang salita, tila bumagsak ang buong bigat ng sitwasyon pabalik kay Marco. Napahinto ito, dahil totoo, pinirmahan niya, nilapitan siya ni Liza, pinagtiwalaan niya, at pinili niyang maging tamad sa pagsusuri dahil mas madali iyon. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Elena ang marupok na sandali. Ito ang punto kung saan pwedeng tuluyang mabasag si Marco sa harap ng board, at kapag nangyari iyon, hindi na nila makokontrol ang anumang narrative. Kaya nagsalita siya, hindi upang iligtas ang asawa niya bilang asawa, kundi upang pigilan ang mas malaking pagkasira. Yes, sabi niya, he signed. Under compromised conditions. That makes him accountable. It does not make you entitled. Tumama iyon kay Ricardo, hindi sa dami ng salita, kundi sa diin. May alam siyang hindi pa nito hawak, ngunit alam din niyang hindi siya handang ilabas ang lahat. Matapos ang ilang minuto ng palitan, nagmungkahi si Chairman Paredes ng closed executive recess para sa board principals lamang. Pinaghiwalay pansamantala ang lawyers at observers. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang pinto para sa recess, nag-vibrate ang telepono ni Daniel. Mabilis niyang tinignan. Mensahe mula sa secretary ng law office ni Attorney Sarmiento. Found registry entry. Original directive lodged under sealed estate advisory packet. Copy available if authorized custodian appears in person. Napakapit siya sa telepono at agad ipinakita iyon kay Elena. Hindi man siya ngumiti, ngunit may bahagyang paglambot sa balikat niya, parang unang buong hininga matapos ang mahabang pagsisid. Nasaan? Mahina niyang tanong. Mandaluyong Branch Archive. Gaano katagal? Kung aalis ako ngayon, kaya, sumingit si Marco, mababa ang boses para walang makarinig sa iba. Pumunta ka. Tumingin sa kanya si Daniel, tila hindi sigurado kung utos iyon, pakiusap, o pagtataboy. Ikaw, tanong niya, mananatili ako rito, sabi ni Marco. May kailangan akong gawin. Anong gagawin mo? Tanong ni Elena. Sandaling hindi siya sumagot. Sa kanya inabot ang telepono at ibinukas ang lumang thread nila ni Liza. Tatapusin ko ang natitira kong pagkakamali. Hindi alam ni Elena kung dapat ba siyang pigilan. Hindi bilang asawang nagseselos matagal nang nasunog at gumuho ang bahaging iyon kundi bilang taong nakakaalam kung gaano kabilis lumala ang mga bagay kapag humarap si Marco sa isang sitwasyong may halong hiya at galit. Huwag kang gagawa ng eksena, sabi niya. Wala na akong lakas para sa eksena. Sagot ni Marco, ngunit ang mukha niyang tuyo at mapatla ay hindi nagbigay ng sapat na kapanatagan. Sa recess room, habang naghihintay si Daniel ng pagkakataong makalabas ng hindi kapansin-pansin, naramdaman niyang lalong lamilinaw ang hindi maiiwasan. Hindi na nila mail iligtas ang lahat. Posibleng maagapan ang pagkuha sa lupa. Posibleng mapatunayan ang pressure at leak, ngunit hindi na maibabalik ang normal na paghahati ng tiwala sa loob ng pamilya nila. Kapag nakuha ang original directive, mapapatunayang may dahilan si Elena sa pagtatago. Ngunit kasabay noon,
Mapapatunayan ding may lihim na mas pinili siyang pagtiwalaan ni Don Arturo kaysa sa sariling mga anak. Kapag na-expose ang route ng files, posibleng lumubog si Ricardo. Ngunit kasabay noon, lalabas ding si Marco mismo ang naging bukas na pinto ng lahat. At si Liza ay hindi na lamang magiging kabit sa mata ng publiko kundi posibleng saksi, kasabwat, o pain sa mas malawak na laro. Hindi na ito kwentong may iisang kontrabida. Ito na ang uri ng trahedyang Pilipino kung saan bawat isa ay may parte sa pagkawasak at bawat pagtatangkang magsalba ay may kasamang panibagong pinsala. Sa kabilang banda ng floor, sa isang tahimik na lounge na may malaking bintanang tanaw ang maulap na syudad, tinawagan ni Marco si Liza. Isang ring, 2, 3. Sa ika-4, sinagot din. Nasaan ka? Tanong niya agad. Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan, saka ang boses nitong pagod at maingat. Hindi magandang tawag ito. Wala nang maganda, sagot niya. Kailangan kitang makita. Para ano? Para sisihin mo ako. Napahawak si Marco sa gilid ng console table sa tabi ng bintana. Para malaman kung hanggang saan ang alam mo. Mahinang tumawa si Liza, ngunit walang saya. Mas matagal mo sanang inisip yan. Liza, ngayon, sa pagsambit niya sa pangalan nito, may lumabas na hindi na kayang ikubli ng yabang sakit at kahihiyan na magkahalo. May ginawa ka bang hindi ko alam? Sa dulo, narinig niya ang malayong tunog ng traffic, marahil nasa kotse ito. Nang sumagot si Liza, mas mahina na ang boses. Oo, nanlalamig na ang mga daliri ni Marco sa pagkapit. Gaano kalala, sapat para hindi mo na kumapatawad. Pero sapat din para malaman mong hindi lang ako ang may sala. Pumikit siya. Sa isang kisap, naalala niya ang unang gabing hinawakan niya ang kamay nito sa loob ng sasakyan, ang pakiramdam na siya pa rin ang may kontrol, na siya ang pumipili kung sino ang papapasukin at sino ang iiwan. Ngayon, naroon siya sa kabilang dulo ng laro, naghahabol sa katotohanang hindi na sa kanya umiikot. Saan tayo magkikita? Tanong niya. At nang sabihin ni Liza ang pangalan ng isang lumang restaurant sa Pasig na wala ng gaanong tao tuwing hapon, alam niyang anumang maririnig niya roon ay hindi magliligtas sa kanya, ngunit baka iyon na lamang ang natitirang paraan para maunawaan niya kung paano siya unti-unting ginamit at kung paano rin niya pinayagan ang sariling magamit. Samantala, pagkalabas ni Daniel ng gusali dala ang pahintulot ni Elena na kunin ang archive copy, tumama sa kanya ang amoy ng basang semento at tambutso, at sa pagtakbo niya papuntang sasakyan, ramdam niyang pumapasok na sila sa yugto ng kwento kung saan hindi na paghahanda ang kaya nilang gawin kundi pagpili na lamang kung aling katotohanan ang unang ihahain, at kung sino ang unang masasaktan kapag ginawa na nila iyon. Sa biyahe papuntang Mandaluyong, halos hindi maramdaman ni Daniel ang traffic dahil mas maingay ang loob ng ulo niya kaysa sa busina ng mga jeep at motorsiklong sumisingit sa magkabilang gilid ng kalsada. Bawat pulang ilaw ay parang insulto sa pagmamadali niya. Bawat segundo ay may kasamang tanong kung huli na ba ang lahat, kung may silbi pa bang habulin ang orihinal na dokumento kung sa mismong pamilya nila ay nagkalasog-lasog na ang tiwala na dapat sanay nagsisilbing unang depensa laban sa mga taong tulad ni Ricardo. Nasa passenger seat ang envelope at backup folder, nakapatong doon na parang ordinaryong papeles lamang, ngunit alam niyang mas mabigat pa ang mga iyon kaysa sa lahat ng bakal at salamin ng gusaling pinanggalingan niya. Habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang maalala ang ama nila si Don Arturo na malakas ang boses sa hapagkainan, mapili sa salita, at bihirang magpaliwanag kapag nagdesisyon. Noon, galit na galit siya sa ugali nitong ganoon. Pakiramdam niya noon ay lagi silang ginagawang bata, laging kulang ang impormasyon, laging may pinto sa loob ng bahay na hindi pwedeng buksan. Ngayon, habang dumudulas ang ulan sa windshield at paulit-ulit na humahagod ang wiper, sa kanya lamang masakit na naiintindihan kung bakit may mga bagay na itininatago ang mga ama sa mga anak na lalaki nilang hindi pa natututo ng pasensya. Ngunit kahit anong pag-unawa ang mabuo sa kanya para sa patay, hindi nito nababawasan ang pait sa buhay na si Elena, ang asawa ng kapatid niya, ang pinili nitong pagtiwalaan kaysa sa kanila. Sa Law Office Archive, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, varnish ng kahoy, at kaina-hinalang katahimikan ng mga opisina na masyadong sanay sa sikreto. Isang matandang secretary ang naghatid sa kanya sa records room matapos niyang ipakita ang authorization message ni Elena at ang company ID niya. Naku sir, kung alam niyo lang kung gaano katagal na nakasil yan,
sabi ng matanda habang binubuksan ang metal cabinet na may 2 kandado. Si attorney mismo ang nagbilin na huwag gagalawin hanggat walang proper instruction. Hindi na lang sumagot si Daniel. Pinagmasdan niya ang matanda habang inilalabas nito ang isang brown packet na may faded na label at pulang wax mark na bahagyang biyak na sa isang gilid dahil sa katandaan, hindi dahil sa panghihimasok. Nang ay lapag iyon sa mesa sa harap niya, naramdaman niyang biglang tuyong-tuyo ang bibig niya. Sa ibabaw ay malinaw ang sulat kamay ni Don Arturo, Estate Advisory Packet B Custodian Reference. Hindi na niya kailangang magtanong kung ano ang ibig sabihin ng initials. Maingat niyang binuksan ang packet sa presensya ng secretary, at sa loob ay naroon nga ang notarized directive, 2 letter instructions, at isang memorandum mula kay Attorney Sarmiento na nagsasaad ng dahilan ng extraordinary arrangement. Nang mabasa niya ang salitang credible pressure pathways through local political commercial intermediaries, napatigil siya. Hindi hinala lang ang lahat. May dokumentadong pangamba na noon pa. May mga pangalan pang nakaredact sa memorandum copy. Ngunit isa roon ay may nakalagay na initial na RS sa margin annotation. Hindi iyon formal na akusasyon, ngunit sapat para mapaso ang loob niya. Sir, maingat na tanong ng secretary. Okay lang po kayo. Tumingin si Daniel sa matanda at pilit na tumango. Pa-photocopy ako, certified, kung pwede, at pakisama ang registry log. Habang inaasikaso iyon ng sekretarya, lumabas muna siya sa makitid na hallway at tumawag kay Elena. Sinagot nito sa ikalawang ring. Sa likod ng boses nito ay may maririnig na mahinang ugong ng aircon at mga yabag malamang nasa loob pa rin ng gusali, naghihintay sa susunod na pag-ikot ng board session. Nakuha ko, sabi agad ni Daniel. May original packet, may memo pa, may reference sa pressure pathways. Ilang segundo siyang hindi sinagot. Nang magsalita si Elena, mas bumaba ang boses nito. May pangalan ba? Hindi buo, may initials. Sapat para tumayo ang kilay ng kahit sinong may utak. Mahabang hinga ang narinig niya sa kabilang linya. Dalhin mo rito. Huwag kang dumaan kahit saan. Nasaan si Marco? Tanong ni Daniel. Sa kabilang linya, sandaling katahimikan. Wala siya rito. Tumigas ang panga ni Daniel. Umalis siya. Oo, alam mo kung saan. May hinaharap daw siya. Sa manipis na pagbabago sa tono nito, alam na ni Daniel na alam ni Elena ang ibig sabihin yun. Putang ina, mahina niyang bulong. Aabutan ko kayo. Huwag mo munang hahayaan si Ricardo na magdikta ng next step. Hindi ko balak, sagot ni Elena, ngunit hindi nito naitago ang pagkapagod. Pagkababa ng tawag, ilang sandali siyang nanatili sa hallway, nakatingin sa framed certificate sa pader na wala naman talagang kahulugan sa kanya. Napakalinaw ngayon ng susunod niyang tungkulin, ibalik ang dokumento sa tamang mesa bago pa mapuwersa si Elena sa mas mahinang posisyon. Ngunit malinaw din ang isa pang katotohanan, habang Sai ay humahabol sa papeles, ang kapatid niya ay humahabol sa babae na naging susi sa lahat ng kahangalan nito. At ang dalawang paghabol na iyon ay malamang hindi pareho ang kahihinatnan. Sa lumang restaurant sa Pasig, halos walang laman ang loob maliban sa 2 empleyadong tahimik na nag-aayos ng baso sa bar at isang matandang lalaking mag-isang kumakain sa dulo. Mahina ang ilaw, amoy lumang kahoy, toyo, at mantikang matagal nang kumapit sa mga kurtina. Doon pinili ni Liza ang lamesang nasa pinakalikod, malapit sa salaming bintana na mahamog sa lamig ng aircon. Nakatapat sa kanya ang baso ng tubig na hindi niya ginagalaw. Nang dumating si Marco, hindi na siya nagsalita agad. Huminto muna siya sa tapat ng mesa, nakatingin sa babae na minsang naging pahinga niya sa mga gabing punong-puno ng obligasyon at pagyayabang, ngunit ngayoy mukhang estrangherang may hawak ng kutsilyong hindi niya namalayang matagal nang nakabaon sa kanya. Umupo siya ng dahan-dahan. Umingit ang upuan sa kahoy na sahig. Gaano katagal? Iyon agad ang tanong niya. Hindi umarte si Liza na hindi niya naiintindihan. Noong una, inutusan lang ako mag-observe, sagot niya. Observe what? Ikaw, si Daniel, ang access flow sa kumpanya. Sino ang pumipirma? Sino ang tamad magbasa? Sino ang madaling utuin kapag tinamaan ng ego? Tinamaan si Marco doon, halatang halata sa biglaang pagtingin niya sa gilid at sa maikling paghinga niyang tila na samid. At pumayag ka lang, tanong niya, ngunit ang tunog nito ay hindi na akusasyon lamang, may halong personal na pagkalugmok. Hindi agad, sabi ni Liza.
Noong una, akala ko research lang para sa acquisition play. Ganyan ang paliwanag sa akin. Standard intelligence daw sa real estate wars. Hindi ko alam na aabot sa leaks, scandal, at file extractions. Napatawa si Marco ng maikli at mapait. Pero ginawa mo pa rin. Tumingin si Liza sa kanya ngayon ng diretso, at sa wakas nakita ni Marco ang bagay na hindi niya inasahan, hindi malamig na kasinungalingan, kundi pagod na parang ilang gabi nang hindi ito natutulog. Oo, sabi nito, ginawa ko. At may bahagi roon na hindi ko na may aalis kahit ano pang paliwanag ang ibigay ko. Pero hindi ko inilabas ang video. Naningkit ang mga mata ni Marco. Sino? Hindi ko alam kung sino ang nag-send sa media contacts. Alam ko lang, may hawak si Ricardo sa ilang tao sa campaign environment mo at sa city network. Madali nang i-coordinate ang tamang timing kapag alam nila kung kailan ka mahina. At mahina ako dahil sa'yo. Mahina ka dahil ikaw iyan, Marco. Matalim ngunit hindi sumisigaw ang sagot ni Liza, at doon siya unang napaatras ng bahagya sa upuan. Huwag mong ilagay lahat sa akin. Hindi kita pinilit lokohin ang asawa mo. Hindi kita pinilit pumirma ng hindi nagbabasa. Hindi kita pinilit isipin na hindi ka mahuhuli. Natahimik siya. Sa kahihiyang dulot ng mga salitang iyon, mas masakit ang katotohanang may laman ang bawat isa. Ngunit hindi pa rin iyon ang pangunahing pakay niya. May alam ka ba sa trust? Tanong niya. Sa pagbanggit ng salitang iyon, bahagyang kumurap si Liza. Hindi noong simula. Nalaman ko lang ng huli na may beneficiary complication. Akala ni Ricardo noon, landlock mechanism lang para mahirapan ang transfer. Hindi niya alam kung bakit si Elena. Napahigpit ang hawak ni Marco sa gilid ng mesa. At ngayon alam na niyang may mas malalim. At bakit mo sinasabi sa akin ta? Sa pagkakataong ito, si Liza naman ang tumingin sa gilid, sa bintanang mahamag, sa mapusyaw niyang refleksyon na parang kahit siya ay hindi na sigurado kung sino ang tinitingnan niya. Dahil hindi ko na kayang magpanggap na wala akong pakialam. At dahil may isang bagay kang dapat malaman bago ka bumalik doon. Muli siyang humarap kay Marco. May plano silang ipitin si Elena. Hindi lang sa board. May draft na civil action para palabasing self-dealing ang trust position niya. Kapag nangyari yun, masisiraan siya kahit mapatunayan pang protective instruction lang ang hawak niya. Biglang nanigas ang mukha ni Marco. Paano mo nalaman? Narinig ko sa tawag ni Ricardo kagabi. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil natakot ako. Sa simpleng sagot na iyon, may pumutok na kakaibang tahimik sa pagitan nila. Sanay si Marco sa mga dahilan na may halong pakinabang, sa mga paliwanag na may palusot. Ngunit ang prangkang pag-amin sa takot, ganoon ka-simple, ang siyang pinakamahirap kontrahin. Takot saan? Tanong niya ng mahina, na kapag bumaligtad ako ang unang lulubog. Na kapag tinulungan kita, sasabihin mong ginagamit kita pa rin. Na kapag umamin ako, baka huli na. Naramdaman ni Marco ang pagbigat ng dibdib niya. Hindi ito awa, hindi rin pagmamahal. Marahil mas malapit sa pagsuklam sa sarili dahil sa unang pagkakataon ay nakikita niya ang kabit niya hindi bilang lihim na aliw o kasabwat kundi bilang taong nilamon din ng sistemang akala na iya'y kaya niyang kontrolin. May ebidensya ka ba? Tanong niya. Wala akong recording. Then what use is this? Doon bahagyang nagbago ang mukha ni Liza. Hindi na ito simpleng pagod. May desisyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang handbag, kinuha ang isang maliit na USB drive, at inilapag iyon sa mesa sa pagitan nila. May kopya ako ng file chain at 2 internal memo na ipinasa sa akin para ayusin. Hindi ko binura. Hindi ko rin ipinasa lahat. Itinabi ko. Tinitigan iyon ni Marco na parang makamandag. Bakit? Dahil noong una pa lang, hindi na ako buo ang tiwala sa kanila. At marahil, bahagya siyang napangiti ng mapait, sa kabila ng lahat, hindi rin ako buo ang loob na tuluyan kang ibenta. Hindi agad inabot ni Marco ang USB. Sa loob-loob niya, parang ang lahat ng paghamak niya sa sarili ay sabay-sabay nagtaas ng kamay. Hindi niya alam kung mas gusto niyang magpasalamat, magalit, o tumayo at umalis. Sa huli, inabot niya rin iyon at isinilid sa bulsa ng Amerikana. Kapag ginamit ko damay ka. Alam ko, kapag hindi sapat, ikaw ang uunahing idiin. Tumango si Liza. Alam ko rin. Sa labas ng restaurant, biglang bumuhos muli ang ulan, mas makapal ngayon,
tumatama sa bubong ng parking area at gumagawa ng putol-putol na ingay sa pagitan ng katahimikan nilang dalawa. Bakit? Tanong ni Marco, halos pabulong. Hindi na niya tinukoy kung ano ang tinatanong niya, bakit siya sinundan, bakit siya hinayaang mahulog, bakit siya tinutulungan ngayon. Ngunit naintindihan iyon ni Liza. Dahil may mga kasalanan na pwedeng ibenta para mabuhay, sagot niya, at may mga kasalanan na kapag ipinagpatuloy mo, hindi ka na makakatulog kahit mabuhay ka. Sa boardroom, lumipas ang mahigit 40 minuto at nagsisimula ng maging agresibo ang mga tanong kay Elena. Wala na si Marco, wala pa si Daniel, at sa kawalan nilang iyon, malinaw kung sino ang gustong ipasok sa masikip na sulok. Mrs. Villanueva, sabi ng isang direktor na kanina papanay ang tapik ng daliri sa mesa, without documentary production, your statements remain untested. The board cannot simply defer action on the basis of an alleged sealed instruction. Hindi nagtaas ng boses si Elena. Then defer only the parcel-specific enforcement and preserve the record pending production within the day. And if you fail, singit ng council ng minority shareholders, then I will personally face the consequences. Personal consequences may not be enough, mahinahong sabi ni Ricardo, ngunit malinaw ang layon. The company cannot be hostage to private arrangements masked as estate protection. Tumingin si Elena sa kanya. Sa ilang oras na lumipas, ramdam niyang nauubos ang reserve ng katawan niya, iyong lakas na hindi naman walang hanggan. Ngunit sa parehong sandali, may umuusbong din na kakaibang kapayapaan, ang uri ng kapayapaang dumarating sa taong alam ng wasak na ang ilang bagay at wala ng dahilan para magpanggap. Hindi private arrangement ang tawag sa pag-iingat laban sa mga taong gustong magsamantala sa loob ng legal gray zones, sabi niya. At huwag mo akong turuan tungkol sa masks, Ricardo. Mas matagal kitang nakitang magpalit ng mukha kaysa sa karamihan dito. Sa unang pagkakataon, nagbago ang hangin sa silid. Hindi dahil malakas ang sinabi niya, kundi dahil alam ng mga nakakarinig na may pinanggagalingan ang ganoong pahayag na hindi na ibibigay ng karaniwang corporate opponent. Ngunit bago pa tumuloy ang sagutan, bumukas ang pinto ng boardroom. Basa pa ang laylayan ng pantalon ni Daniel mula sa pagtakbo mula parking hanggang elevator, may hawak siyang hard folder at sealed copy envelope. Huminto ang lahat, lumakad siya papunta sa mesa, hindi nagmamadali ngunit walang pag-aatubili, at inilapag ang packet sa harap ng chairman. Certified archival retrieval, sabi niya, habol pa ng bahagya ang hininga. Original Directive Registry, Council Memo, and Seal Log. Sa gilid ng mesa, napakaliit ng ngiti ni Elena, hindi saya kundi ginhawang may kasamang takot dahil alam niyang mula rito, wala nang maibabalik. Kinuha ni Chairman Paredes ang mga dokumento, sinuot ang salamin, at nagsimulang magbasa. Habang lumalalim ang kunot sa noo nito, unti-unting nawawala ang kumpiyansang kontrolado ni Ricardo ang takbo ng pulong. Hindi pa iyon lubusang pagkatalo, ngunit ramdam ang unang bitak. This appears authentic, sabi ng chairman matapos ang ilang minutong tahimik na pagsusuri kasama ang legal counsel. It substantially affects the board's handling of the questioned parcels. Bahagyang umurong sa upuan si Ricardo, ngunit nanatili ang maayos niyang postura. Authenticity does not cure concealment, sabi niya. No, sagot ng chairman, but it changes the premise of your urgency. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elena. Hindi niya sana sasagutin, ngunit nang makita ang pangalan ni Marco, may kung anong pamitik sa loob niya. Pinindot niya ang answer at itinapat sa tainga, hindi nagsasalita agad. Babalik ako, sabi ng boses ni Marco mula sa kabilang dulo, mababa, mabigat, at kakaiba ang timpla. May dala ako. Ano? Katotohanang hindi magliligtas sa akin. Napapikit si Elena. Sa iisang pangungusap na iyon, naunawaan niya na may bahagi na ng araw na ito na tuluyan ng lampas sa kontrol niya. At marahil iyon na rin ang totoo sa buong buhay nilang mag-asawa. Bumalik ka, maikli niyang sagot. At kapag bumalik ka, huwag kang magsinungaling kahit minsan. Sa maikling katahimikan bago ibaba ni Marco ang tawag, parang may dalawang bersyon ng nakaraan nilang sabay na dumaan sa pagitan nila ang panahong kaya pa sana nilang piliin ang isa't isa, at ang panahong paulit-ulit nilang piniling hindi gawin iyon. Pagkababa ng tawag, ibinaba rin ni Elena ang telepono at tumingin sa chairman na muling nag-aayos ng agenda sa gitna ng binagong ebidensya. Sa puntong iyon,
Alam niyang hindi pa ito katapusan, ngunit pumasok na sila sa huling bahagi ng laban, kung saan ang usapan ay hindi na kung may sikreto pa bang matitira, kundi kung sino ang handang mabuhay sa ilalim ng bigat ng mga nalantad na. Kung sino ang handang mabuhay sa ilalim ng bigat ng mga nalantad na. Makalipas ang 17 minuto, bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok si Marco na basang-basa ang balikat ng polo sa ambon at pawis. May hawak na manipis na leather folio sa kaliwang kamay at ang mukha ay hindi na lamang pagod kundi may kakaibang uri ng pagkatalo na hindi pa lubos bumabagsak, ngunit hindi na rin lumalaban sa dating paraan. Tumigil siya sa may pintuan, tumingin sandali kay Elena, saka kay Daniel, at sa huling sulyap niyang iyon ay may tahimik na paghingi ng puwang, hindi ng tawad, dahil tila alam na niyang wala siyang karapatang humingi yun sa gitna ng silid na iyon. Mr. Villanueva, sabi ni Chairman Paredes, malamig ngunit hindi mapanlait, we are in the middle of reviewing newly produced estate documents. Tumango si Marco at lumapit sa mesa. May dadagdag ako. Inilapag niya ang folio sa harap ng chairman, saka binuksan iyon at inilabas ang USB drive at 2 printout na dali-daling naipadala sa isang staff niyang marunong magbukas ng secured files sa laptop sa lobby. This came from a source directly tied to the internal routing of the questioned file chain, sabi niya, at kahit maingat ang Ingles niya ay ramdam ng lahat ang paninikip sa lalamunan niyang pinipilit kontrolin. Preliminary only, but enough to show data relay, instructions to isolate approval behavior, and discussion of parcel pressure linked to an external consultant line. Umangat ang noo ng legal counsel. Source, you'll get it through proper process, sabi niya, saka tumingin kay Ricardo. Pero hindi na ako papayag na ako lang ang mukhang marumi sa kwartong ito. Sa gilid ng mesa, nanatiling maayos ang posture ni Ricardo, ngunit nagsimulang gumalaw ang mga daliri nito sa reading glasses na hawak, isang maliit na bagay na baka hindi mapansin ng iba ngunit hindi nakaligtas kay Elena. Iyon ang unang tunay na senyales ng pagkaasiwa mula sa lalaking kanina pa mahinahon. I object to theatrics disguised as evidence, sabi ni Ricardo. Then object after review, putol ng chairman. Kinuha ng counsel ang USB, ipinakabit sa isolated board laptop, at isa-isang lumitaw sa screen ng directory tree ng exported memos at routed instructions. Hindi pa man nabubuksan ang bawat file, may katahimikan ng bomb alert sa silid na parang lahat ay sama-samang naghihintay kung sino ang unang aamin sa sarili na nagbago na ang balanse ng araw. Binuksan ang unang memo. Internal note, hindi official letterhead, pero malinaw ang format ng consultant correspondence. Nakakode ang pangalan ng project ngunit hindi mahirap hulaan ang tinutukoy. Ang pinakamasakit ay ang ilang linyang tahasang naglalarawan sa mga tao na parang pyesa. MV is high sign confidence under distraction load. DV likely detects ledger inconsistencies if given time. EV remains the structural risk due to custodian privilege assumptions contain reputation ally if direct control proves difficult. Sa pagbasa pa lamang ng huling linyang iyon, parang may malamig na bakal na damaykit sa gulugod ni Elena. Hindi na siya kailangang sabihang target siya. Nakasulat na roon, maikli at walang hiya, na isa siyang hadlang na dapat sirain ang reputasyon kung hindi siya makontrol. Jesus, bulong ng isang independent director na kanina pa formal ang kilos. Hindi sumagot ang chairman. Pinabuksan niya ang sumunod na file. Doon lumitaw ang reference sa media timing, the usefulness of non-financial scandal cover, at ang pagbanggit sa friendly civic channels para tiyaking ang usapan sa publiko ay mauuna sa usapan sa board. Walang buong pangalan ni Ricardo sa mga memo, ngunit naroon ang consultant code na tumutugma sa bilang link na nakita ni Serrano at ang initials na dati nang lumitaw sa archive memo. Sa law at corporate procedure, alam ni Daniel na hindi pa ito final conviction. Ngunit sa larangan ng impluensya, sapat ito upang mabali ang mukha ng pagiging neutral na suot ni Ricardo maghapon. This is fabricated, sabi nito agad, mas mabilis kaysa sa dati, at sa bilis na iyon nakita ni Elena ang unang tunay na lamat. Convenient, sabi ni Daniel, hindi na tinatago ang galit. Pareho mong sinasabi sa lahat ng bagay na lumalapit sa totoo. You are in no position enough, mariing sabi ni Chairman Paredes, at tumama ang palad niya sa mesa ng sapat para sumikdo ang baso ng tubig. Pending forensic confirmation, this board will treat these materials as serious cause for suspension of parcel-related action and referral for independent investigation.
Sumandal si Ricardo, humugat ng hininga, at sa unang pagkakataon ay hindi agad nakahanap ng perpektong tono. Tiningnan niya si Elena, at sa tinging iyon ay wala ng pretensyon ng gentleman investor, tanging irita ng lalaking nasabayan ng mas maayos na galaw kaysa sa inaasahan niya. "You could have resolved this quietly," sabi niya, at kahit hindi malakas ang boses ay malinaw sa lahat na hindi na ito para sa buong mesa kundi para sa kanya. "Hindi mo ako binigyan ng tahimik na paraan," sagot ni Elena. "Ang gusto mo, lumuhad." Hindi ngumiti si Ricardo. "Ang gusto ko, maging praktikal ka." "Praktikal ang tawag mo sa pagwasak." Nagkatinginan sila ng ilang segundo, at sa simpleng titig na iyon ay tila may buong kasaysayan ng mga lumang pamilya, mga political dinner, mga permit pressure, at mga ngiting may kutsilyo sa likod na lumampas sa isip ng sino mang hindi lumaki sa ganitong uri ng mundo. Ngunit bago pa muling humaba ang sagutan, nagsalita si Marco, at ngayon ay wala na ang politikong maingat sa optics. Nandoon ang lalaki na sa wakas ay sawang-sawa na sa sariling anyo. "Chairman," sabi niya, at nang lumingon ang lahat ay tumayo siya ng tuwid kahit halata ang panginginig ng isang kamay. "I need to put something on record. I signed documents I should not have signed. I entered a personal relationship that compromised judgment. I ignored warnings. Whatever corporate penalty attaches to that, I will face it. But I will not allow the resulting damage to be used to destroy the estate position my father tried to protect." Hindi ito heroic speech. Mas ramdam ng lahat ang hiya kaysa tapang. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas tumimo. Dahil sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang iskandalo, hindi siya naghahanap ng palusot kundi lugar kung saan ilalapag ang bigat na dala niya. Si Daniel ay napatingin sa kapatid niya at nakaramdam ng isang uri ng pagkapunit na hindi niya gustong pangalanan. Galit pa rin siya, sawa pa rin siya, ngunit may maliit at mapait na bahagi sa kanya na naaalala ang batang si Marco na laging humaharang kapag may nangaasar sa kanya sa eskwela, ang kuya na may yabang pero siya ring unang natutong magdala ng responsibilidad sa bahay matapos mamatay ang ina nila. Ang problema, hindi sapat ang alaala para takpan ang pinsalang ginawa ng nasa harap niya ngayon. "Noted," sabi ng chairman. "This board will require your formal written undertaking and temporary leave from operational signatory functions pending full review." Dahan-daang tumango si Marco. Walang protesta, walang tawad na hinihingi. Sa kahuli-hulihan, ang pagkawala ng kapangyarihang pumirma isang bagay na deshi bahagi ng kanyang pagkakakilanlan ay tinanggap niya ng walang laban, marahil dahil alam niyang matagal na iyong nawalan ng saysay sa sandaling hindi na siya mapagkakatiwalaan. Matapos ang mahigit isang oras pang legal deliberations, resolutions, at emergency motions, natapos din ang pulong sa anyong hindi malinis ngunit malinaw. Naka-freeze ang anumang parcel-related enforcement, itatalaga ang independent forensic team, i-refer ang file extraction at consultant link sa investigasyon, at mananatiling protected ang San Isidro Trust position hanggang sa susunod na board action subject to court validation if needed. Sa papel, panalo iyon para kay Elena at sa habilin ni Don Arturo. Sa laman ng dibdib, walang nanalo. Nang magtayuan ang mga tao at magsimulang mag-ayos ng folder, lumapit si Ricardo sa kanila nang walang kasamang abogado. Mabilis siyang umarte kapag kailangan, ngunit hindi na niya suot ang buong maskara ng umaga. "You bought time," sabi niya kay Elena, tahimik lang. "Sometimes time is all that's needed," sagot niya. Tumingin ito kay Marco. "You think this ends because a board got nervous?" "Hindi ko na iniisip ang ending mo," sagot ni Marco. "Sarili ko pa lang, kulang na." May maikling pagtingin si Ricardo kay Daniel, isang tinging parang pagtatanda sa mukha ng lalaking ito para sa susunod na yugto, ngunit pagkatapos noon ay umalis na rin ito, nakabukas ang payong ng assistant paglabas sa koridor na para bang isa lamang itong karaniwang hindi pinalad na negosasyon. Ngunit alam nilang lahat na hindi pa sarado ang pinto. Bumababa lamang ito sa ibang entablado. Sa hallway matapos ang meeting, biglang naramdaman ni Elena ang pagod sa paraang halos pisikal na hampas. Sumandal siya sa dingding na may framed site plan at pumikit ng ilang segundo. Lumapit si Daniel, handang sumalo kung sakaling manghina ito, ngunit hindi niya hinawakan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ramdam niyang bawat kilos ng pag-aalaga ay may kapalit na komplikasyon sa sandaling ito. "Okay ka lang?" tanong niya. Iminulat niya ang mga mata at bahagyang tumango. "Hindi," sagot niya ng tapat.
Pero nakatayo pa. Halos ngumiti si Daniel, ngunit hindi buo. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Marco, mga 2 hakbang ang layo, parang hindi sigurado kung may karapatan pa ba siyang lumapit. Sa huli, lumapit din siya, dahan-dahan, at tumigil sa harap ni Elena. Hindi na niya sinubukang hawakan ang braso nito o lapitan ng mas malapit. "Salamat," sabi niya. Saglit siyang tiningnan ni Elena na parabang sinusuri kung para saan ang salamat na iyon sa pagliligtas sa estate, sa hindi lubusang pagbaon sa kanya sa board, o sa matagal ng pagdadala ng lihim na hindi niya man lamang inusisa ng maayos. "Huwag mong sabihing salamat na parang may nabawi tayo," sagot niya. Tinanggap iyon ni Marco nang hindi umiimik. Pagkalipas ng ilang segundo, muling nagsalita si Elena, mas tahimik. "May dala ka pa bang hindi mo nasabi?" Alam niyang hindi ito tanong tungkol sa board files lamang. Tumingin si Marco sa sahig, saka sa kanya. "May mga detalye sa USB na kailangan ko pang ibigay sa investigador. At may isang bagay pa." Napahigpit ang panga ni Daniel. "Ano pa?" Mahinang bumantong hininga si Marco, saka inilabas ang cellphone niya at ipinakita ang isang screenshot ng mensahe mula kay Liza na ipinadala habang nasa biyahe siya pabalik. "Leaving the city after statement. Don't look for me." Sa ibaba nito, may attachment icon at isang forwarded sworn draft address to Investigator Serrano. Magbibigay siya ng statement, sabi ni Marco. Lahat ng hawak niya, maganda, malamig na sabi ni Daniel, ngunit ang totoo, hindi niya alam kung maganda ba nga. Sa ganitong mga kaso, ang bawat saksi ay bagong sugat. At pagkatapos, tanong ni Elena, hindi agad nakasagot si Marco. Sa wakas, sinabi rin niya ang matagal na niyang alam ngunit ngayon lang niya kayang bigkasin ng walang depensa. "Pagkatapos kailangan na nating tapusin kung ano man ang natitira sa atin." Hindi siya sumigaw. Hindi rin umiyak si Elena. Sa halip, tumingin lang siya sa kanya na parang may isang mahabang paglalakbay silang parehong tinahak at sabay na pagtanto na hindi pala sila papunta sa iisang lugar. "Matagal nang tapos ang alam kong buhay natin," sabi niya. "Ngayon lang tayo huminto sa pagpapanggap." Sa tabi nila, si Daniel ay napatango ng bahagya, hindi dahil gusto niyang marinig iyon kundi dahil iyon ang totoo. Walang clean solution. Nailigtas nila ang lupang dapat protektahan, ngunit kasabay noon ay tuluyan nang natanggal ang natitirang tela na bumabalot sa mga kasinungalingan ng pamilya. Bumaba sila sa lobby ng magkakasama ngunit parang hiwa-hiwalay na anino. Sa labas, humina na ang ulan at naging manipis na ambon na lamang. Ang kalsada ay may kintab sa tubig, sumasalamin sa ilaw ng traffic at sa mga billboard ng mga pangakong komersyal na biglang mukhang hungkag. Sa gilid ng entrance, naghihintay ang mga sasakyan. May ilang reporter sa malayo na nagtatangkang sumilip, ngunit naharang ng building security. Alam nilang hindi sila ligtas sa media, sa korte, sa police referral, o sa politika sa mga susunod na araw. Ang tanging natapos lamang ay ang yugto ng pagtatago. "Uuwi ka ba?" tanong ni Daniel kay Elena habang binubuksan ng driver ang pinto para sa kanya. Tumingin siya sa gusali, saka sa maulap na langit. "Hindi sa bahay na iyon. Sa nanay mo." Tumango siya. "May mga gamit akong kukunin mamaya o bukas. Hindi ngayon." Tumingin si Daniel kay Marco, na nakatayo sa kabilang pinto ng ibang sasakyan ngunit hindi sumasakay. "Ikaw?" tanong niya. Nagkibit balikat ito ng bahagya. Ang kilos ng taong sanay laging may plano ngunit ngayoy wala na. "May pupuntahan pa ako sa istasyon. Para sa USB. Para sa lahat." Tumango si Daniel. Wala nang maraming salita. Pagkatapos ng board, pagkatapos ng estate directive, pagkatapos ng mga memo at complaint at scandal video, nauwi pa rin sila sa pinakapayak na sukatan ng tao, haharap ka ba, o tatakbo? At sa araw na ito, kahit huli, pinili ni Marco ang una. Hindi iyon paglilinis. Hindi iyon redemption. Pero iyon ang tanging natitirang disenteng galaw. Lumipas ang 2 linggo na parang 2 taon sa bigat. Sa police station, ilang beses nagpabalik-balik si Daniel para sa documentation at turnover ng files. Si Liza ay nagbigay ng formal na salaysay sa investigasyon sa presensya ng abogado, at pagkatapos noon ay nawala sa mata ng publiko. Lumipat raw sa bahay ng tiyahin sa Batangas ayon sa tsismis, bagaman walang makasigurado. Si Ricardo, sa tulong ng sarili nitong network, ay nagpanggap na biktima ng corporate retaliation,
ngunit ang forensic trail at archive memo ay sapat para pigilan ang agarang galaw niya sa San Isidro. Hindi siya tuluyang bumagsak, ang mga taong tulad niya ay bihirang gumuho ng isang bagsakan. Natututo silang umatras, magpalit ng pangalan ng kumpanya, maghintay ng bagong puwang. Sa korte, nagsimula ang tahimik ngunit mabigat na proseso ng validating the trust posture and restraint ng partial interference. Sa bahay ng ina ni Elena, masikip pa rin ang kusina, amoy kape pa rin sa umaga, ngunit may dagdag na katahimikan ng anak na umuuwi hindi para magbakasyon kundi para maghilom na walang kasiguraduhan. Isang hapon, dumating si Marco roon. Walang bodyguard, walang driver na naghihintay sa gate, walang pabango ng kampanya. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at may dalang maliit na kahon ng mga lumang dokumento at susi. Si Elena ang nagbukas ng pinto. Saglit silang nagkatitigan, at sa pagitan nila ay wala ng galit na kasing init ng dati. Ang natira ay ang mapait na lamig ng nangyari. Ito ang mga duplicate keys, access cards, at personal files sa study, sabi niya, iniabot ang kahon. At yung draft ng separation papers, pinapadaan na ni Attorney Baines sa counsel mo. Walang contest sa anumang nasa pangalan mo o hawak mo bilang custodian. Hindi ko gagalawin. Tiningnan niya ang kahon bago ito kunin. Akala ko lalaban ka pa dyan. Umiling si Marco. Pagod na ako sa pakikibaka para sa mga bagay na ako rin ang Samira. Pumasok ang tunog ng TV mula sa loob, may tanghaling teleserye, may tawa ng mga batang kapitbahay sa labas, at sa ordinaryong ingay ng buhay ay lalong tumingkad ang kakulangan nila ng anumang melodramatikong pagsasara. Walang violin, walang ulan, walang yakap. May isang tanong ako, sabi ni Elena. Noong una mo siyang minahal mo ba talaga, o ginamit mo lang siyang taguan? Matagal bago sumagot si Marco. Hindi siya umiwas ng tingin. Noong una, taguan. Noong bandang huli, halo na. Pero kahit anong pangalan noon, hindi binabago ang ginawa ko sa'yo. Tumango si Elena, mabagal. Hindi niya ikinagaan iyon. Pero marahil ang katotohanan iyon, gaano man kapangit, ay mas mainam na kasama sa huling pag-uusap kaysa sa panibagong kasinungalingan. Sige, sabi niya, tama na iyon. Iaabot na sana niya ang pinto para isara, ngunit nagsalita pa si Marco. Elena, napahinto siya. Salamat sa pagprotekta sa iniwan ni Papa. Kahit hindi niya kami pinagkatiwalaan, hindi mo rin kami tuluyang pinabayaan. Sa puntong iyon, bahagyang kumirat ang mata ni Elena, ngunit hindi siya umiyak. Minsan, sabi niya, ang protection hindi para iligtas ang tao. Para lang masigurong may matitira pagtapos na ang apoy. Isinara niya ang pinto ng marahan. Sa labas, ilang segundo pang nanatili roon si Marco bago tumalikod at maglakad pabalik sa gate, mabagal, hindi na tulad ng taong sanay laging sinusundan. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Daniel ay nasa San Isidro mismo, nakatayo sa gilid ng lupaing pinagmulan ng lahat, malawak, maputik ang ilang bahagi dahil sa ulan, may damong ligaw sa isang kanto at malayong bundok na natatakpan ng manipis na ulap. Kasama niya ang survey engineer at counsel sa maikling ocular, ngunit nang mapansing napalayo siya sa grupo ay hindi na siya ginambala. Tinitigan niya ang lupang ito, ang lupaing ipinaglaban ng mga lalaking may apelyido, ng mga negosyanteng may koneksyon, ng mga abogadong mahilig sa footnote, ng isang asawang piniling maging tagapag-ingat, at ng isang kapatid na halos nalunod sa sarili niyang kahinaan. Sa huli, lupa lang ito. Hindi nito hiningi ang dugo, hiya, at pagkakabiyak na ibinayad ng mga tao para rito. Ngunit sa bansang tulad nila, alam niyang ang lupa ay hindi lang lupa. Alaala ito, pwesto, kapangyarihan, pangakong hindi lahat ay makikinabang. Kaya habang tinitingnan niya ang mahabang stretch ng basang lupa, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay responsibilidad na mas mabigat ngayon kaysa dati dahil wala na ang ama nila, wasak na ang kuya niya, at si Elena kahit legal na protektado pa ay hindi na bahagi ng pamilya sa paraang nakasanayan niya. Gayunman, may natira, isang bagay na maliit ngunit matibay. Ang kakayahang magsabi ng totoo kahit may kapalit. Nang dumilim ang langit sa hapon at magsimulang humangin ng malamig, ibinalik niya ang tingin sa grupo ng survey team at naglakad pabalik, ang sapatos ay unti-unting nilalamon ng putik sa bawat hakbang. Sa malayo, may kulog na mahina. Hindi bagyo, hindi rin ganap na pagliwanag.
Ganoon din marahil ang natitira sa kanila hindi kapayapaan, hindi ganap na pagguho, kundi isang buhay na kailangan pa ring ipagpatuloy sa ilalim ng mga sugat na hindi na mabubura. Lamang mas malinaw na ngayon kung alin ang totoo, alin ang nawala, at alin ang kailangan na lamang tanggapin kahit masakit.